Hindi gustong payagan ng lalaki ang kanyang asawa na magtrabaho sa labas, ngunit direkta niyang sinabi sa harap ng doktor na may problema sa pag-iisip ang kanyang asawa. Kami ay mag-asawa, walang nakakakilala sa kanya ng higit sa akin. Ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay talagang masama, mangyaring bigyan ang aking asawa ng gamot upang makatulong na mabawasan ang kanyang mga sintomas. Ngunit bago pa man makapagsalita ang babae, inilabas ng doktor ang isang test slip para sa bruxism na nagpapakita ng matagal ng pagkontrol ng kanyang asawa sa kanyang pag-iisip. Hindi alam ni Nina Duyet ang gagawin, kaya napabuntong hininga na lang siya upang maibsan ang kanyang pagkabagot. Sinabi niya kay Joel Tan na hindi naman ganoon kaseryoso ang kanyang sakit. Medyo balisa lang siya kamakailan at hindi makatulog sa gabi. Hindi inaasahan na direkta siyang pinipilit ni Joel Tan na naging dahilan upang humingi ng paumanhin si Nina Duyet sa kanya ng paulit-ulit. Alam mo ba kung ilang beses akong nagising sa isang gabi? Patawad, naapektuhan ba kita sa iyong pagtulog? Walang tigil sa pagsasabi si Joel Tan na nag-aalala lang siya kay Nina Duyet at pinayuhan niya itong gamitin muna ang mga gamot at itigil lang kapag tuluyan nang nawala ang mga sintomas. Ngunit hindi alam ni Nina Duyet na lahat ng kanyang pag-aalala ay kagagawa ng kanyang asawa. Si Nina Duyet ay isang abogado ng publiko na regular na tumutulong sa iba na lutasin ang kanilang mga kaso ng diborsyo, habang tinitiyak din na hindi malalaman ng kanilang mga anak ang tungkol dito. Ngunit hindi inaasahan, ang kanyang asawang si Joel Tan ay palihim na nag-post ng mga larawan sa internet na nagdulot kay Nina Duyet ng masamang reputasyon at maging ang trabahong kanyang naipasang panayam ay nawala. Anong nangyari sa mga larawan? Hindi pa ako nagpo-post ng ganoong mga larawan. Sino ang nagpakalat nito sa internet? Bakit ka nasa ospital? Tinawagan kita pero hindi mo sinasagot. Kaya tinawagan ko ang reception at sinabi nila sa akin, si Joel Tan, na walang bahid ng pagdududa, ay nagbigay ng isang napakamakatuwirang paliwanag, at hindi inaasahan, hindi rin masyadong nag-isip si Nina Duyet. Bago pa man, lubos siyang nagtitiwala kay Joel Tan. Ang bawat ginagawa ni Joel Tan ay para sa kanyang ikabubuti. Ngunit sa loob niya, nararamdaman pa rin niya na mayroong isang bagay na tahimik na nagbabago. Akala ni Nina Duyet na ang paglabas kasama ang mga kaibigan at kapitbahay ay makakatulong upang gumaan ang kanyang loob. Ngunit hindi niya inaasahan na maririnig niya na ang lahat ng mga taong ito ay inupahan ni Joel Tan para samahan siya. Huwag kang magsasalita, Joel Tan, napakabuti niya sa kanyang asawa. Hindi ko inaasahan na handa siyang gumastos ng pera para upahan kami upang pasayahin ang kanyang asawa. Mayroon ng napakabuting asawa, hindi pa rin masaya, tama, sino ang pinapakitaan ng pagmumukmok buong araw? Matapos malaman ni Nina Duyet ang tungkol dito, hindi niya alam kung ano ang pakiramdam niya. Nang malapit na siyang hanapin si Joel Tan upang tanungin tungkol dito, hindi inaasahan na pinilit siya nitong isuot ang cheongsam sa harap ng lahat para lang mapanatili ang kanyang reputasyon sa pagtitipon. At nagkaroon din ng masayang barbecue party ang lahat, ngunit hindi pa rin nakalimutan ni Joel Tan na kontrolin ang lahat. Nilagyan ito ng sili, mainit ang kanyang katawan kamakailan, at mayroon siyang malalaking tagihawat sa kanyang likod. Ito ay nagpakaba kay Nina Duyet, at sa oras na ito, ang kaibigan ng mag-asawa ay nagbiro. Sinabing si Joel Tan lang, ang asawa ni Nina Duyet, ang nakakaalam kung paano alagaan ang kanyang asawa. Ginawa pa ni Joel Tan ang kanyang asawa bilang isang modelo, pinapayuhan ang kanyang kaibigan na dalhin ang kanyang asawa para sa cosmetic surgery. Sinabi niya habang pinupuri ang balat ng kanyang asawa na makinis na parang balat ng sanggol. Hindi na kinaya ni Nina Duyet ang ugali ng kanyang asawa at diretsong sinabi na hindi na niya ito matitiis sa harap ng lahat. Nagulat si Joel Tan at hindi alam kung ano ang sasabihin. Buti na lang at sinira ng kaibigan ng mag-asawa ang awkward na katahimikan. Ang lahat ay masayang kumakain ng inihaw na karne. Ngunit sa oras na ito, si Nina Duyet ay abala pa rin sa kanyang sariling mga iniisip. Lahat ay hinahangaan ang maasikaso at mapagmahal na pagmamahal ni Joel Tan kay Nina Duyet. Ngunit siya lamang ang nakaramdam na ang pagmamahal na ito ay nagiging sapilitan at hindi komportable. Ginagawa niya ang lahat ng ito para sa akin, para sa pamilyang ito. Ngunit kailan ba nalaman ni Nina Duyet na hindi ito ang buhay na gusto niya? Habang iniisip niya ang mga bagay na ito, biglang natuklasan ni Nina Duyet ang sikreto ng kanyang asawa. Ang babaeng ito ay hindi sinasadyang napulot ang maling telepono habang kumakain at biglang natuklasan ang isang nakakagulat na lihim. Nina Duyet, maling telepono ang hawak mo. Mabilis na bumalik sa kanyang sarili si Nina Duyet matapos basahin ang nilalaman ng mensahe sa telepono. Dali-dali siyang humingi ng tawad sa kasosyo sa negosyo ng kanyang asawa. Ngunit hindi inaasahan, sa sandaling ito, napansin din nila na ang mensahe sa kanyang telepono. Pagkatapos makita ang nilalaman, dali-dali siyang tumakbo sa banyo. Nang makita ito ni Nina Duyet, pagkatapos sulyapan ang kanyang asawa, mabilis din siyang tumayo at sinundan si Lana. Tahimik na pinupunasan ni Lana ang kanyang luha sa banyo. Hindi inaasahan, habang papalabas na siya, bigla niyang nakita si Nina Duyet na nakatayo sa labas ng pinto. Nako, ang mensahe kanina ay galing sa matalikong kaibigan, nagbibiro lang siya.
Sa totoo lang, hindi ko rin nakita ng malinaw kung ano ang nilalaman ng mensahe kanina. Ganoon ba? Sa totoo lang, kami rin ng asawa ko ay napakamaalalahanin. Sa kabila ng pagtatangka ni Lana na pagtakpan ang katotohanan, batay sa kanyang maraming taon ng karanasan bilang isang abogado, nakita agad ni Nina Duyet ang mga pahiwati. Pagkatapos ng hapunan, agad na sinabi ni Nina Duyet ang bagay na ito sa kanyang asawa. Ngunit nang marinig ito ni Joel Tan, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Alam mo na matagal na? Ngayon ko lang narinig. Hindi ko lang maintindihan, ang isang napakatalinong babae tulad ni Lana, bakit niya kailangang magtiis ng ganoon? Marahil dahil masyado ng malalim ang kanilang mga interes. Si Lana ay isang matalinong babae, naiintindihan niya ito ng napakalinaw. Hindi ako ganoon katalino, kinatakutan ni Nina Duyet na sa huli ay magiging tulad din siya ni Lana. Dahil kahapon, sa gitna ng malakas na ulan, nakita mismo ni Nina Duyet ang kanyang asawa na naghahatid ng isang babae pauwi gamit ang payo. Kahit hindi niya alam kung anong relasyon mayroon sila, malakas ang pakiramdam niya na hindi ito simple. Kinaumagahan, habang pababa siya para magtapon ng basura, hindi sinasadyang nakita ni Nina Duyet na inihatid ng isang babae ang kanyang asawa pauwi. Hindi ba't kumain ka kasama si Mama? Bigla silang nagpa-check up kaya pinauwi na nila ako. Ito si Diana Fon, ang project director ng Ruixin Investment Bank. Nagkataon na sinusubaybayan nila ang isang proyekto ng iyong kumpanya kamakailan. Kaya naman, dumaan siya sa opisina ngayon at dinala ka pauwi. Dapat sana ay pupunta si Nina Duyet sa nursing home para kumain kasama ang kanyang ina, ngunit nagkataon na nagkaroon ng biglaang health check-up ang nursing home. Ang tila nagkataong pangyayaring ito ay nagdulot sa kanya ng isang napakahalagang pagtuklas. Mabilis na nag-react si Nina Duyet, ang babaeng ito ay ang babaeng nakita niya sa ilalim ng kumpanya ni Joel Tan ilang araw na ang nakalipas. Kaya naman, proaktibo niyang hiningi ang contact information ng babae para tingnan kung may matutuklasan siyang pahiwatig doon. Walang kamalay-malay na sumulyap ang babaeng may hidden agenda kay Joel Tan at pagkatapos ay kinuha ang kanyang telepono upang magdagdag ng kaibigan sa telepono ni Nina Duyet. Makalipas ang ilang sandali, sinadya ni Nina Duyet na hawakan ang braso ng kanyang asawa at tumalikod upang pumasok sa bahay. Ang eksenang ito ay nagpainggit sa babae, hindi inaasahan, pagka-uwi pa lang ng mag-asawa, agad na nagtago si Joel Tan sa kanyang study room. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang nursing home. Gusto kong magtanong, nagkaroon ba ng health check-up para sa mga matatanda sa nursing home ngayong hapon? Opo, Ginoo, nagkaroon po kami ng biglaang comprehensive health check-up ngayong hapon sa aming nursing home. Ito po ba ay biglaang pag-aayos? Ang health check-up ay may nakatakdang oras, ngunit sa linggong ito, dahil sa ilang mahahalagang bagay na kailangang ayusin ng mga doktor, biglaan itong binago. Nang marinig na biglang binago ng nursing home ang oras ng health check-up, nakaramdam ng ginhawa si Joel Tan. Dali-dali siyang nagpadala ng babala sa babae kanina, at pagkatapos ay lumabas ng study room na parang walang nangyari. Ngunit hindi inaasahan ni Joel Tan na pagkalabas niya, nakita niyang matagal na siyang hinihintay ni Nina Duyet sa labas. Asawa ko, habang iniimbestigahan ang sikreto ng kanyang asawa, biglang natuklasan ng babae ang isang nakakagulat na sikreto. Nakita ni Nina Duyet sa hard drive ng computer ni Joel Tan, hindi lang kalakhan ng pornographic na larawan ang nakatago doon, kundi pati na rin ang maraming screenshot ng mga nakatagong mensahe. Ang bagay na ito ay talagang hindi niya mapaniwalaan ang kanyang sarili. Nang tiningnan niya ng mabuti, natuklasan ni Nina Duyet na ang taong iyon ay ang kanyang kliyente. Dati, tinulungan niya ang isang babae na lutasin ang kanyang diborsyo. Noong panahong iyon, kampante ang kabilang partido na ipinagkatiwala kay Nina Duyet ang mga larawang ito. Umaasa sila na ang bagay na ito ay malulutas ng tahimik. Ngunit kalaunan, hindi alam kung bakit, ang mga larawan ay kumalat sa internet na lubhang nakaapekto sa reputasyon ni Nina Duyet. Ngunit hindi inaasahan na ang lahat ng ito ay gawa ng kanyang asawa. Bigla niyang naalala na ginamit ng subordinate ni Joel Tan ang kanyang computer, kaya't ipinapalagay niya na tiyak na ninakaw ang kanyang data mula sa computer noong panahong iyon. Kaya't balak niyang hanapin ang taong iyon upang linawin ang lahat. Ate Nina Duyet, hindi ko inaasahan na magiging ganito ang lahat. Ayos lang, sinabi na sa akin ni Joel Tan. Sinadya ni Nina Duyet na magsinungaling na sinabi na sa kanya ni Joel Tan ang lahat. Ginamit ito upang makakuha ng mas maraming impormasyon mula sa kanya. Pagkatapos ay nagsisisi rin si Joel Tan, kung alam lang niya na ganoon ka-ekstremista ang batang ito, hindi niya sana ako pinayagan na i-post ang mga larawang iyon. Pero mahal na mahal ka talaga ni Joel Tan, ayaw niyang mapagod ka ng ganoon. Paulit-ulit na niyang sinabi na sana ay makauwi ka na. Ang bawat salita na sinabi ng kabilang partido ay nagpapatunay sa lahat ng hinala sa isip ni Nina Duyet. Ang lahat ng ginawa ni Joel Tan ay upang kumalat ng malayo ang masamang reputasyon ni Nina Duyet sa komunidad ng mga abogado. Nirecord niya ang buong nilalaman ng pag-uusap na ito, pagkatapos ay pumunta sa opisina, hinanap ang kanyang kaibigan at hiniling na tulungan siyang maghain ng petisyon sa diborsyo sa korte.
Hindi na kayang tiisin ni Nina Duyet ang buhay na ito. Araw-araw, hindi lang niya kailangang harapin ang walang tigil na pagyayabang ng kalaguyo sa social media, kundi kailangan din niyang mag-ingat sa anumang oras na maaaring pahirapan ni Joel Tan ang kanyang trabaho. Ngunit sa isang taong mapanlinlang na tulad niya, hindi madali ang diborsyo. Gusto kong mangolekta ng ebidensya ng kanyang pagtataksil. Nangongolekta si Nina Duyet ng ebidensya upang patunayan na laging gusto ni Joel Tan na manatili siya sa bahay at maghanda para sa planong magkaroon ng pangalawang anak. Kaya, balak ni Nina Duyet na magsimula sa aspetong ito. Sadyang pumunta siya sa ospital at kumuha ng maraming health check-up brochures. Pagkatapos, hinikayat niya ang kanyang asawa na sumama sa kanya para sa premarital health check-up. Ngunit naisip ni Joel Tan na masyadong nakakainis iyon. Kaya, patuloy na inaasar ni Nina Duyet ang kanyang asawa. Nagalit ito kay Joel Tan. Kinabukasan, habang nagtatrabaho siya, muling nakatanggap si Joel Tan ng health check-up advertisement na ipinadala ng kanyang asawa. Matapos basahin ang mensahe, agad na binura ni Joel Tan ang kasaysayan ng pag-uusap. Pagkatapos nito, inanap niya si Diana Phone at nagpadala sa kanya ng flirty na mensahe. Ngunit nagkataon na kaarawan ni Diana Phone ngayon. Kaya't hindi na sila naghintay at pinag-usapan ang lugar kung saan magkikita ngayong gabi. Ngunit ang hindi inaasahan ni Joel Tan ay ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Nina Duyet. Masyadong malakas ang kanyang pagnanais na magmay-ari, nagkamali ng pinili si Joel Tan. Habang iniimbestigahan ng babaeng ito ang sabuatan ng kanyang asawa, bigla siyang nakatuklas ng isang nakakagulat na lihim. Sinadya ni Nina Duyet na tanggalin ang internet cable sa kanilang bahay bago pa man umuwi si Joel Tan. Pagkatapos noon, nag-schedule siya ng mabilis na pagpapadala sa bahay sa tamang oras. Nakita ni Nina Duyet si Joel Tan na umuwi na pagod pagkatapos makipag-date kay Diana Phone. Nagkunwari si Nina Duyet na nasira ang kanilang internet cable. Alam niyang walang lakas at oras si Joel Tan para asikasuhin ang mga bagay na ito. Kaya, pinilit niyang bigyan siya ng isang basong tubig. Tila, ang lahat ay nasa loob pa rin ng kanyang plano. Biglang may kumatok sa pinto na nagpagulat kay Joel Tan. Buti na lang at ipinaliwanag ni Nina Duyet na ito ay ang delivery guy. Sa ganoong paraan, nakaramdam siya ng kapayapaan ng isip. Ngunit hindi inaasahan, nang makita ni Nina Duyet ang delivery guy, sinabi niyang sira ang kanilang internet. Bukod pa rito, may utang pa ang kanyang telepono sa oras na iyon. Ngunit sa totoo lang, sinadya niyang sabihin ang lahat ng ito kay Joel Tan. Paano kaya ito? Pwede bang magbayad ng cash? Naman. CJ. Salamat. Diretsong binuksan ni Nina Duyet ang bag ng kanyang asawa. Mabilis na kinuha ang cash mula sa pitaka at ibinayad sa delivery guy. Pagkatapos, hindi niya ibinalik ang pitaka sa dati nitong pwesto. Sa halip, kinuha niya ang bawat membership card sa pitaka. Hanggang sa makita niya ang Diamond Zify card ng isang hotel. Hintayin natin kung paano siya magdadahilan ngayon. Asawa ko, anong card ito? Parang ito ang hotel na madalas nating puntahan dati. Nagpunta ka ba ulit doon kamakailan? Mabilis na nag-isip si Joel Tan. Naharap sa tanong ng kanyang asawa, hindi niya alam kung paano sasagutin. Dinala si Joel Tan ni Diana Phone sa beachside hotel sa ilalim ng dahilan ng kaarawan. Hindi lang ito ang lugar kung saan nagsimula ang pag-ibig ni Nina Duyet at Joel Tan. Ito rin ang lugar kung saan bumabalik sila bawat taon sa kanilang anibersaryo. Ngunit sinadya ni Diana Phone na i-post ito sa kanyang social media para makita ni Nina Duyet. Bukod pa rito, gumastos siya ng 200,000 yuan para mag-apply para sa Diamond VE card dito. Kailan mo ginawa ang card na ito? Kanina habang nag-check out, sinusubukan mo pa rin ba ang limitasyon ko, tama ba? Kaarawan ko ngayon, nagbigay ako ng regalo sa sarili ko. Hindi ba pwede? Nagkunwari si Diana Phone na malungkot at mahina. Sinabi niyang gusto niya talaga ang lugar na ito. Umaasa siyang makakagawa sila ng maraming alaala dito. Hindi alam ni Joel Tan kung ano ang sasabihin, kaya tahimik na lang niyang inilagay ang membership card sa kanyang bulsa. Hindi inaasahan na matagal ang pinasundan ni Nina Duyet ang dalawa. Kasabay nito, alam din niya na gumawa si Diana Phone ng membership card na nagkakahalaga ng 200,000 yuan. Dali-dali si Nina Duyet na tumawag sa kanyang abogado, umaasang makahingi ng tulong mula sa kanya. Kaya, anong ibig niyang sabihin? Burahin ang mga alaala o ideklara ang pagmamay-ari. Masyado siyang mapagpuno, nagkamali ng pinili si Joel Tan. Hindi ko pa rin talaga maintindihan. Kung mas nag-iisip lang sila ng mabuti, hindi sana nila bibigyan ng parehong regalo ang kanilang asawa at ang kanilang kalaguyo. Akala ko pa naman ang isang maingat na tao, tulad ni Joel Tan, ay hindi magkakamali ng ganoon kasimple. Ang membership card na ito ang mahalagang ebidensya. Pinakamainam na humanap ng paraan para makuha ito. Matapos magsikap si Nina Duyet para makuha ang card na ito, agad niyang tinanong ang kanyang asawa tungkol sa card na ito. Agad na nag-isip si Joel Tan. Mabilis siyang tumayo at nagsinungaling na kailangan niyang dalhin ang kliyente para sa isang survey sa trabaho.
Hindi inaasahan, hindi niya sinasadya at nalinlang siya para kumuha ng membership card ng hotel na iyon. Miss, hindi mo naman siguro ako sisisihin sa paggastos ng pera ng walang saysay, di ba? Paano ang isang matalinong tao na tulad mo ay malilinlang ng iba sa ganoong paraan? Marahil, sa kaibuturan ng iyong puso, gusto mong malinlang sa ganoong paraan. Kahit papaano, ang lugar na ito ay napakahalaga para sa atin. Nang akmang kukunin na ni Joel Tan ang membership card, agad na pinigilan siya ni Nina Duyet. Hindi niya napigilan ang kanyang luha. Sinabi ni Nina Duyet ang tungkol sa panahong iyon nang siya ay walang magawa at walang matirhan. Noong panahong iyon, si Joel Tan lang ang laging kasama niya. Asawa ko, ang lugar na ito ay talagang makabuluhan para sa atin. Mukhang tama nga ang pagkakagawa ng card na ito. Asawa, huwag ka nang malungkot. Ang ipinangako ko sa iyo, hindi ko pa nakakalimutan ang aking pangako sa iyo. Si Joel Tan ay niyakap lamang si Nina Duyet. Ngunit mahigpit pa rin na hawak ni Nina Duyet ang card na ito sa kanyang kamay. Noon, talagang na postpartum depression ako ng ilang panahon. Ngunit hindi ito masyadong malubha at hindi rin tumagal ng matagal. Paano mo nalaman ito, Ginoo? Sinabi sa amin ng asawa mo. Ang asawa ko. Hindi inaasahan ng babae na gagawin ito ng kanyang asawa. Upang pigilan siya na maging isang abogado, hindi lamang siya nagdeklara sa lahat na siya ay nagkaroon ng postpartum depression, kundi nagplano rin na sirain ang kanyang reputasyon sa komunidad ng mga abogado. Dahil dito, lahat ng aplikasyon sa trabaho na ipinadala ni Nina Duyet ay hindi nakatanggap ng tugon. Umaasa si Nina Duyet na matutulungan siya ng guro na makabalik sa trabaho. Ngunit ngayon, lahat ng posisyon sa law firm ay mayroon ng nakatalaga. Sa mismong sandaling ito, biglang pumasok sa opisina ang dating estudyante ni Nina Duyet, si Jenson. Ate Nina Duyet, Jenson. Dinadalaw mo ba ang ating advisor? Ah, tama, nagtatrabaho ka na pala ngayon sa Zongzi, di ba? Maayos ba ang trabaho? Nagpalit na po ako ng propesyon. Jenson, lumipat ka na sa legal field. Agad na tinanong ni Nina Duyet kay Jenson, nagre-recruit pa ba ang kumpanya mo? Ngunit sinabi ni Jenson na kulang pa rin ang kumpanya ng isang assistant. Nang marinig ito ni Nina Duyet, maraming pumasok sa kanyang isip. Matapos mag-atubili at pag-isipan ng mabuti, nagpa siya pa rin si Nina Duyet na sabihin ang totoo kay Jenson. Ngunit 5 taon ka nang nag-aaral, bakit ka napunta sa ganitong sitwasyon? Dahil dito, nahirapan si Jenson na tanggapin ang katotohanan. Ngunit ang buhay ay talagang hindi mahulaan at ang mga bagay ay nagbabago. Hindi rin inaasahan ni Nina Duyet na darating ang araw na ito. Pinayuhan ni Jenson si Nina Duyet na subukang muli at ipagpatuloy ang paghahanap ng trabaho bilang isang abogado. Pagkatapos ng lahat, ang paglipat ng karera ay nangangailangan ng maraming pagsisikap upang matutunan ang lahat. Kaya kong maging assistant mo. Nakita ni Jenson ang determinasyon ni Nina Duyet, kaya pumayag na lang siya sa kanya. Ngunit hindi nagtagal, sa unang araw ni Nina Duyet sa trabaho, agad siyang nakatanggap ng mga batikos mula sa kanyang mga kasamahan. Hindi ba't sinabi ng boss dati na hindi na kailangan ng assistant? Base sa koneksyon, sa puntong ito, wala nang atrasan si Nina Duyet. Kung hindi siya makahanap ng trabaho, mapipilitan siyang sumailalim sa home economics training na inihanda ni Joel Tan. Ngunit hindi inaasahan, habang naghahanda siyang mag-ukol ng sarili sa trabaho, sa loob ng opisina, biglang napansin ni Jenson ang isang napakakakaibang bagay. Nalaman niya na sa kontrata ng pagbili at pagbebenta na nilagdaan ng kanilang kumpanya, mayroong isang kakaibang clause. Maraming probisyon ang hindi sumusunod sa regulasyon. Higit pa rito, ang kontrata ay nilagdaan ng kumpanya ni Joel Tan. Agad na nakita ni Jenson ang pahiwatig. Ang kontratang ito, huwag kang magmadali. Ang pangunahing dahilan ay ang lumang pinuno ay umalis na at may isang bagong pinuno ng Departamento ng Legal. Hindi ako gaanong pamilyar sa kanya at hindi ko siya lubos na naunawaan. Kung gayon, kumain tayo, hindi ba't sa ganoong paraan ay magiging pamilyar na tayo? Lihim na nakuha ni Joel Tan ang purchasing manager ng kabilang kumpanya at balak niyang bumuo ng relasyon sa bagong pinuno ng Departamento ng Legal. Ngunit hindi inaasahan pagkatapos nilang magkita, agad na bumalot ang tensyon sa hangin. Magkita tayo muli, Joel Tan. Matapos magkaroon ng matagumpay na karera, sa unang pagkakataon na dumalo siya sa isang class reunion, bigla niyang natuklasan na ang kanyang matagal ng lihim na paghanga ay kusang umupo sa tabi niya. Idadagdag kita bilang kaibigan. CJ. Hindi niya inaasahan na ang Diyosa na matagal na niyang hinahabol ay kusa siyang hihingian ng contact information. Dahil dito, napuno siya ng damdamin. Nagsulat ba ng love letter si Joel Tan para kay Wena noong nasa school pa tayo? Love letter. Tama. Habang patuloy na nang aasar ang mga dating kaklase, agad na naging napakapangit ng mukha ni Joel Tan. Naalala niya noong kolehiyo pa siya, hindi lang siya madalas na binubuli sa dormitoryo, kundi pinagbintangan pa si Joel Tan na nagnakaw ng kanyang relo. Buong araw kang nagbabasa ng libro sa dormitoryo, kung hindi ikaw ang kumuha, sino pa kaya?
Pagkasabi nito ng lalaki, lumingon siya at nakita ang kanyang relo sa ibabaw ng mesa. Hindi lang hindi humingi ng tawad ang kabilang partido kay Joel Tan, kundi inasar pa siya na isang kipalaka na nagnanais kumain ng karne ng swan. Bagamat mahigit 20 taon na ang nakalipas, nanatili pa rin sa puso ni Joel Tan ang sama ng loob na ito. Sa mismong sandaling ito, inutusan niya ang kanyang assistant na bigyan ang bawat kaklase ng isang limitadong edisyon ng relo. Ngunit ng turno na ng kaklase, biglang huminto ang assistant. Pasensya na, naubusan na kami. Ay nako, ang presyo sa merkado ay 700 bawas 8,000 yuan. Sadyang ibinigay ni Joel Tan sa lahat ito upang ipahiwatig sa kabilang partido, paalalahanan si Tino San na hindi pa niya nakakalimutan ang nangyari noon at ipakita rin ang kanyang malawak na koneksyon sa harap ng kanyang mga dating kaklase. Tungkol sa pagpasok ng iyong anak sa klase, nakipag-usap na ako sa direktor ni Naduyet. Sa susunod na linggo, maaari mong dalhin ang iyong anak para mag-report. Nang makita ni Tino San na ang lahat ay nagkukumpulan kay Joel Tan, labis siyang nabalisa. Inakala ni Naduyet na sa ganoong paraan ay mahihilan niya ang koneksyon, ngunit hindi niya inaasahan na may ibang iniisip si Joel Tan. Joel Tan, anong problema? Hindi mo pa rin tinatanggap ang aking paanyaya sa pagkakaibigan. Hindi ba tama ang A? Lumingon si Joel Tan, biglang nagbago ang kanyang mga mata, at walang sabi-sabing isinara ang bintana ng kotse at umalis kaagad sa lugar na iyon. Dahil dito, natigilan si Naduyet at napatayo sa kinatatayuan niya. Pagkatapos ng pagpupulong, hindi direktang umuwi si Joel Tan, sa halip ay nagmaneho papunta sa tirahan ni Dayan Thu. Magtatanong sana si Dayan Thu kung anong nangyari kay Joel Tan at bakit siya malungkot. Hindi niya inaasahan na buhatin siya nito at dalhin sa kwarto. Hinanap ni Joel Tan ang kaunting ginhawa sa yakap ni Dayan Thu. Ano man ang mangyari, nandito lang ako lagi. Nang gabing iyon nang umuwi si Joel Tan, tinanong siya ni Naduyet kung naging masaya ba ang reunion ng mga kaibigan. Ngunit dahil katatapos lang niyang ibuhos ang kanyang damdamin sa kanyang kasintahan, wala siyang gaanong sinabi sa kanyang asawa. Gabi na, hindi ka pa rin ba matutulog? At may oras ka pang magpahinga at makinig ng musika dito. Sinabi ni Joel Tan kay Naduyet na matulog na ng maaga. Sa sandaling iyon, gusto lang niyang maupo ng mag-isa sa katahimikan sandali. Ngunit hindi alam ni Joel Tan na matagal nang alam ni Naduyet ang kanyang pangangalunya at lihim din itong nagpaplano ng lahat. Naalala ni Joel Tan ang masasayang sandali kasama si Dayan Thu. Nakaupo siyang mag-isa sa sala at nag-iisip. Ang assistant 5 taon na ang nakakaraan ay naging amo mo na ngayon. Mahal, bakit kailangan nating maghirap ng ganito kabilis? Mag-resign ka na lang at umuwi. Bakit mo binibigyan siya ng pagkakataong maghiganti sa iyo? Ang lalaki, para lang mag-resign ang kanyang asawa at umuwi para maghanda sa pagbubuntis ng kanilang pangalawang anak, ay kusa niyang pinukaw ang tensyon sa pagitan ng kanyang asawa at ng kanyang superior. Hindi inaasahang nakatanggap ng balita si Joel Tan. Hindi inaasahan ni Joel Tan na ang bagong pinuno ng legal department ng Zongzi Group ay ang amo ng kanyang asawa. Bukod pa rito, nagkaroon na ng hindi pagkakaunawaan sina Joel Tan at Tino San noon, kaya walang pag-unlad ang kooperasyon ng dalawang panig. Kaya, plano ni Joel Tan na gamitin ang relasyon ng kanyang asawa sa kabilang partido. Ang asawa kong si Naduyet ay nagtatrabaho sa Zongzi Group at assistant mo siya. Kung may problema ka, ako ang puntiryahin mo, hanapin mo ako, walang problema. Kaya kung lutasin ang mga problemang iyon, ayaw ko lang na madamay ang asawa ko dahil sa akin. Matagal nang ipinahanap ni Joel Tan ang lahat ng impormasyon tungkol kay Tino San. Dating legal intern si Tino San sa ilalim ni Naduyet, kaya inakala niyang magkalapit ang dalawa. Sinadya ni Joel Tan na sabihin kay Tino San na nagkaroon ng postpartum depression ang kanyang asawa. Ginamit ito bilang dahilan upang makakuha ng simpatya mula kay Tino San. Kamakailan ay may ilang masasamang nangyari sa kanya, at siya ay isang taong labis na mahina ang kalooban. Anong nangyari kay Ginang Duyet? Dahil dati nang binalak ni Joel Tan na saktan ang kanyang asawa, naging masama ang reputasyon ni Nina Duyet sa buong legal circle. Dahil dito, hindi maiwasan ni Tino San na maniwala na talagang nangyari iyon. Samantala, patuloy na ginagamit ni Joel Tan ang kanilang kasalukuyang relasyon sa trabaho. Patuloy na binababa ang halaga ni Nina Duyet, sa gayon ay pinipilit siyang mag-resign at manatili sa bahay upang alagaan ang mga bata. Tanging siya lang ang makakaisip ng ganitong uri ng dalawang ibon sa isang bato na plano. Tingnan mo, ako at ang Zongzi Group ay nagtutulungan sa isang proyekto ngayon at hawak niya ang kontrata ko at ayaw niyang ipasa ito. Kaya ano ito? Ito ay tinatawag na malinaw na paghiganti. Siyempre, kinausap ko na rin siya. Sinabi ko sa kanya, kahit anong gawin mo sa akin, huwag mong pahirapan ang asawa ko. Ngunit hindi inaasahan ni Joel Tan na matagal nang nakita ni Nina Duyet ang kanyang masamang balak. Kung sasabihin niya ang bagay na ito, para lang siyang sumuko. Kinabukasan, pinuntahan ni Nina Duyet si Tino San upang linawin ang hindi pagkakaunawaan na ito. Pagkatapos, magkasama silang nagtungo upang kumonekta sa proyekto ng Yaofeng Technology Company, ngunit hindi inaasahang si Joel Tan ang dumating sa pagkakataong ito.
Matagal na tayong hindi nagkita, Ginang Joel Tan. O, ngayon ay dapat na kitang tawaging abogada ni Duyet. Matapos ang isang oras ng pag-uusap tungkol sa trabaho, sinadya ni Dianthu na anyayahan sina ni Duyet na kumain, ngunit ayaw ni Tino San na masyadong makipag-ugnayan sa kanya. Sa kabaligtaran, tinanggap ni Duyet ang paanyaya ni Dianthu. Hindi naman kailangang sumang-ayon sa kanya ng ganyan, kailangan ko ring kumain. Siyempre, hindi lang basta kumain si Nina Duyet, kundi gusto niyang makita kung anong kaya ng babaeng ito. Honey, dito. Honey, upo ka. Director Dianthu, hello Joel Tan. Hindi inaasahan ni Dianthu na plano lang niyang formal na mag-imbita para kumain at magdeklara ng kanyang pag-aari. Ngunit hindi niya inaasahan na direktang tinawag ng kabilang panig ang kanyang asawa, na naging dahilan upang mabilis na mawala ang ngiti ni Dianthu. Nag-usap pa nga si Nina Duyet na sabihin na pinag-uusapan nila ang kasintahan ni Dianthu. Sa pagtatapos pa lang ng sinabi ni Nina Duyet, natakot na niya ang dalawa. At si Director Dianthu ay napakahusay. Sinasabi niya na ang pag-ibig at trabaho ay parehong nakakapit ng mahigpit sa kanyang kasintahan, kinokontrol siya. Galit na hinigpitan ni Dianthu ang hawak sa tinidor sa kanyang palad, nais niyang sabihin ang buong katotohanan. Kinokontrol. Kinokontrol, mahigpit na nakakapit. Sa panlabas, sinabi ni Joel Tan na si Director Dianthu ay napakabait sa kanyang kasintahan, ngunit sa katunayan ay sinisinyasan niya ang kabilang partido na mas mabuting huwag magsalita ng walang kabuluhan. Hindi rin sumuko si Dianthu, dali-dali niyang sinabing hindi. 2 taong nabubuhay ng maligaya, napakagaling, talagang nakakainggit. Marunong din si Nina Duyet na samantalahin ang pagkakataon upang banggitin ang tungkol sa membership card ng hotel. Dahil alam niya na ang card na ito ay regalo ni Dianthu sa kanyang asawa noong kaarawan niya. Bukod pa rito, nagkasundo na rin silang magkita sa hotel paminsan-minsan, ngunit nakahanap si Nina Duyet ng dahilan upang panatilihin ang card na ito. Ilang araw na ang nakalipas, binigyan din ako ng asawa ko ng regalo, isang hotel membership card. Sinadya ni Nina Duyet na ipakita ang pagmamahala ng mag-asawa sa harap mismo ni Dianthu. Dahil dito, mas lalo siyang nakaramdam ng pagkainis. Kitang-kita niya ang lalaking mahal na mahal niya sa harapan niya, ngunit hindi niya ito maaaring angkinin. Nakikita ang dalawa na nagtatawanan at nag-uusap, tumayo si Dianthu at nagsinungaling na mayroon pa siyang kailangang gawin. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod at umalis. Pareho nilang tiningnan ang pag-alis ni Dianthu. Iba't ibang bagay ang iniisip nila sa kanilang isip. Ang kasintahan na binanggit niya kanina, ikaw ba iyon? Sinadya ni Nina Duyet na linawin ang bagay na ito, para lang makita kung paano ipapaliwanag ni Joel Tan. Nakita ni Joel Tan na nagtanong ang kanyang asawa. Natatarantang tinanong ni Joel Tan si Nina Duyet kung mayroon bang hindi pagkakaunawaan. Bagaman alam ni Nina Duyet ang buong katotohanan, unti-unti niyang sinira ang depensa ng kanyang asawa. Ano ba ang sinabi niya kanina? Hindi mo kailangang alalahanin kung ano ang sinabi niya. Gusto kitang marinig. Kami ni Director Dianthu ay may normal na relasyon sa trabaho. Sinabi ni Joel Tan na kung hindi pa rin kampante si Nina Duyet, sisantehin niya agad si Dianthu sa kumpanya kinabukasan at sasabihan din ang EC department na palitan ng isang lalaking direktor. Nakita ni Joel Tan na hindi pa rin siya pinaniwalaan ni Nina Duyet, kaya direkta niyang binaliktad ang sitwasyon at sinisi ang iba. Nagsimula kang hindi magtiwala sa akin nang magsimula kang magtago ng isang bagay mula sa akin. Sinabi niyang dahil lang sa hindi magagandang salita at kilos ng isang estranghero, kaya hindi na siya nagtitiwala sa kanya. Galit na tumayo si Nina Duyet at agad na umalis. Nang gabing iyon, niyakap niya ang unan at naghanda na matulog kasama ang kanyang anak. Sa labas, hindi ito maiiwasan at mayroon pa siyang malakas na katwiran. Ngunit pagkatapos umalis ni Nina Duyet sa silid, direktang nagpadala si Dianthu ng text message kay Joel Tan. Sa oras na ito, nakatayo siya sa harap ng pinto ng kanilang bahay. Sa pagkakataong ito, determinado siyang malaman kung ano ang kanyang posisyon sa puso ni Joel Tan. Kapag nalampasan na niya ang sensitibong yugto na ito, pupuntahan agad kita. Alam na niya, tama, alam na niya. Kaya, kailangan nating mag-isip ng paraan upang malutas ang problema. Anong lulutasin? Babalik sa dati. Dianthu, palagi kong nararamdaman na ikaw ay isang taong may matatag na kalooban. Palagi ko ring iniisip na, kung ganyan ka kakapal, ibig sabihin hindi ka natatakot sa asawa mo. Pinilit ng babae ang lalaki na bigyan siya ng malinaw na katayuan. Kaya't hating gabi na at hindi makatulog, tumakbo siya sa harap ng pinto ng bahay ng lalaki. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang pagmamadali at kawalan ng pasensya ay kapalit lamang ng malamig na salita. Nandoon ka na, pero pinoprotektahan mo pa rin siya. Basta nandoon siya, wala akong halaga. Bakit ang dami mong sinasabi? Ano ang magagawa ko? Sa sitwasyong iyon, ano ang gusto mong gawin ko? Kung hindi mo siya tinawag, walang mangyayari. Hindi inaasahan ni Dianthu na si Joel Tan ay isang lalaking labis na nagpapahalaga sa pamilya. Lahat ng kanyang ginawa ay umabot na sa limitasyon ni Joel Tan. Kung ipipilit niya ang gusto niya, magdudulot lang ito ng sakit sa kanya.
Hindi ako natatakot na makipaglaban, agawin, gaano man kahirap, hindi ko alintana. Ngunit sa huli, gusto kong suluhin ka. Simula pa lang, hindi na pinlano ni Joel Tan na hiwalayan ang kanyang asawa. Inaasahan pa nga nilang magkaroon ng pangalawang anak. Bagaman nangako siya kay Dayan-tu sa bawat pagkakataon, basta't naroroon si Nina Duyet, ang lahat ng mga pangakong iyon ay magiging ilusyon. Hindi pa rin maintindihan ni Dayan-tu kung saan siya nagkulang. Agad niyang pinilit si Joel Tan na magpasya sa oras na iyon. Ngunit hindi inaasahan, biglang bumaba si Nina Duyet. Direktor Dayan-tu, sa tingin ko napakawalang professional mo sa paggawa niyan. Hindi na ako maaaring makipagtulungan sa iyo. Bukod pa rito, sana huwag mo na akong gambalain at ang aking pamilya. Matapos marinig ito ni Dayan-tu, tuluyang gumuho ang kanyang loob. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang luha at agad na binuksan ang pinto ng kotse at sumakay. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis nang walang pag-aatubili na manatili sa lugar na ito. Sinibak ko na siya, masaya ka na ba? Balak sana ni Joel Tan na isisi kay Nina Duyet ang lahat, ngunit hindi niya inaasahan na matagal nang alam ni Nina Duyet ang lihim niyang pag-alis sa bahay hating gabi. Bukod pa rito, narinig niya ang karamihan sa kanilang usapan. Sa huli, pinili niya ang tamang oras para lumabas. Nais ni Nina Duyet na malaman ni Dayan-tu kung anong klase ng tao talaga si Joel Tan. Kinabukasan, nagkaroon ng camping trip ang eskwelahan ng kanilang anak. Walang sinabi si Nina Duyet at dinala si Joel Tan doon upang sumali. Hindi niya inaasahan na magsisimula itong mag-ingay. Gusto kong sumama si tatay, hindi ba pwedeng ikaw na lang, nanay? Lahat ng kaklase ko, parehong magulang ang kasama, gusto ko si tatay. Kaya, ano ang gusto mo ngayon? Gusto mo bang umuwi ngayon o manatili dito? Mag-isip ka. Joel Tan, gusto ko lang na sumama si tatay sa akin. Ikaw, Joel Tan, ayaw mong apihin ng iba ang iyong asawa at anak. Ngunit kaya mong gawin iyon sa iyong sarili. Siya ay isang bastos, gumagawa ng napakaraming masasamang bagay. Anumang bagay ay sapat na upang siya ay arestuhin. Pati si Nina Duyet ay hindi makapaniwala na sinamahan lang niya ang kanyang anak sa camping trip. Hindi sinasadyang nagkaroon siya ng alitan sa magulang ng isa pang bata sa parehong paaralan. Hindi inaasahan ni Joel Tan na matapos niyang malaman ang tungkol dito, lihim niyang inireklamo ang lalaking iyon sa likod ng kanyang asawa. Sa huli, dinala siya ng pulis. Nahaharap sa tanong ni Nina Duyet, hindi nagpakita ng pagkaasiwa si Joel Tan tungkol dito. Sinabi niya na ang mga tulad niyang alagad ay karapat-dapat na parusahan. Sa sandaling ito, biglang may apurahan si Joel Tan na kailangang gawin at kailangan niyang umalis. Balak ni Nina Duyet na mag-file ng diborsyo sa kanyang asawa pag-uwi niya ngayong gabi. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang masayang umuwi mula sa trabaho, lumingon siya at biglang nakita si Joel Tan na nakatitig sa kanya ng masama. Buong araw na binabantayan ng walang tigil, ang buhay ay lubog sa matinding problema. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa sa kanilang pag-uwi. Hindi ba't hinahangaan mo ngayon ang ganoong uri ng malayang pamumuhay? Ngayon ay labis akong humahanga, labis na nangungulila. Hindi maintindihan ni Nina Duyet kung paano niya nabuhay ang mga nakaraang taon. Ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay nawala ng paisa-isa. Nakita ang pagkasuklam sa mga mata ni Joel Tan, hindi na nakapagpigil si Nina Duyet at tuluyang sumabog. Galit ako na ginagamit mo akong dahilan para ikulong ako sa bahay. Ayaw mo akong gawin kahit ano, at sinusundan ako ng isang grupo ng mga random na tao para bantayan ako. Ang lalaki sa harapan ko ang sumira sa aking karera, ngunit nagpapanggap siyang matuwid at agresibo. Sa wakas ay sinabi ni Nina Duyet ang lahat ng mga hinanakit na tiniis niya sa loob ng maraming taon. Upang makipagkasundo, lumapit si Joel Tan at mahigpit na niyakap si Nina Duyet. Ayaw siyang bitawan at sinabing hindi na siya magkakamali muli. Alam ni Nina Duyet na puro kasinungalingan lang ang sinasabi ng kabilang partido. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang telepono ni Joel Tan. Akala ni Nina Duyet na tawag iyon mula kay Dayan-tu kaya't agad niyang inagaw ang telepono para tingnan. Biglang kinabahan si Joel Tan, natatakot na baka may masamang mangyari sa oras na iyon. Pagkatapos niyang makita na si Toby Bax ang tumatawag, nakaramdam siya ng kaunting kaginhawaan. Pagkatapos sagutin ang tawag, labis na nagmamadali at kinabahan si Joel Tan. Sinabing nasa emergency room si Joel Tan. Matapos silang magmadaling tumakbo sa ospital, binigyan sila ng doktor ng isang kakilakilabot na balita. Pinaghihinalaang may leukemia ang kanilang anak. Nang marinig iyon ni Nina Duyet, gumuho ang kanyang mundo, samantalang si Joel Tan ay tila mas kalmado. Sinabi niya sa doktor na magsagawa ng tumpak na pagsusuri, dahil malaki ang posibilidad na ang lahat ng ito ay isang balak ni Joel Tan. Pinaghihinalaan niya na matagal nang alam ni Nina Duyet ang lahat. Nang panahong iyon, sa hotel, nakita ni Joel Tan na mayroong isang taong lihim na gumagawa ng isang bagay. Bukod pa rito, nakita niya ang taong ito sa party noong nakaraang araw. Sa mismong sandaling ihanda niya sanang ipahayag si Dayan-tu bilang kanyang kasosyo, biglang lumitaw si Nina Duyet. Ang lahat ng ito ay masyadong nagkataon, huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa ating anak. Magpakatatag ka.
Tiningnan ni Joel Tan si Nina Duyet na umiiyak ng walang tunog. Sa kanyang isip, naisip niya na sa ganitong paraan ay hindi na siya magkakaroon ng lakas na gumawa ng gulo. Hindi maaaring pumasok sa kusina ang isang lalaki. Ang kusina ay para sa lola at nanay mo, tandaan mo ba? Opo. Sige, maglaro ka sa kwarto, tatawagin ka namin kapag kakain na. Nang marinig iyon ni Nina Duyet, wala siyang masabi. Dali-dali niyang sinabi sa kanyang biyenan na si Joel Tan ay nakakita lang ng ilang bagong lutuin kamakailan. Hindi inaasahan, mahigpit siyang pinagalitan ng kanyang biyenan. Paano makakapasok ang isang lalaki sa kusina at magluto? Kung abala siya sa mga bagay sa kusina, paano niya magagampanan ng maayos ang kanyang trabaho sa labas? Paano kung wala nang kasama si Joel Tan sa hinaharap, hindi ba dapat siyang matutong magluto para sa kanyang sarili? Anong ibig mong sabihin? Nakita ni Nina Duyet na hindi na siya makikipagtalo pa. Kaya't naghanda siyang pumasok sa kusina upang tulungan ang kanyang biyenan. Ngunit pagkatapos niyang kumilos, pinalabas na naman siya ng kanyang biyenan. Hindi inaasahan, bumalik bigla si Joel Tan sa bahay mula sa trabaho. Bakit hindi mo tinutulungan si nanay sa pagluluto? Sabi ni nanay hindi niya ako kailangan tulungan. Ay naku, tingnan mo, ipinanganak kang may swerte para magtrabaho. Ang matalim na tingin ni Joel Tan ay agad na nagpatahimik sa kanyang ama. Araw-araw ay tinatrato niya ang kanyang asawa na parang isang katulong. Sa buong maghapon, wala siyang kahit na oras para magbanyo. Ngunit tungkol dito, hindi rin kumibo si Nina Duyet. Kaya't balak niyang imbitahan ang kanyang ina na manatili roon ng ilang araw. Sa ganoong paraan, sa harap ng iba, marahil ay magiging mas kalmado ang sitwasyon. Hindi niya inaasahan na kinabukasan nang sunduin ni Nina Duyet ang kanyang ina sa bahay. Pagkatapos lang makapagbuhos ng isang basong tubig ng kanyang biyenan para sa kanyang bayaw, agad siyang hinila ng kanyang asawa sa silid. Bakit mo siya dinidiligan ng tsaa? Katulong ka ba niya? Talaga, ilang araw pa lang silang nakatira sa bahay ng kanilang anak. Agad niyang sinalubong ang kanyang biyenang babae at dinala ito sa kanilang bahay. Dahil dito, labis na nagtaka ang kanyang biyenan. Naghinala siya na baka gustong paalisin ni Nina Duyet at Joel Tan ang kanilang dalawa pabalik sa probinsya. Galit na sila sa atin, gusto na nila tayong paalisin. Hindi Joel Tan, sa tingin ko hindi siya ganoon. Baka si Nina Duyet. Kinagabihan, matapos maghapunan ang buong pamilya, napansin ni Nina Duyet na naghugas pa rin ang pinggan ang kanyang biyenan gamit ang kamay. Kaya't lumapit siya upang paalalahanan ito na maaari nilang gamitin ang smart dishwasher sa kanilang bahay. Ngunit hindi niya inaasahan na lalo pang binilisan ng kanyang biyenan ang paghugas ng pinggan. Akala ni Nina Duyet, baka nagkamali ang kanyang biyenan ng pagkakaintindi sa kanyang ibig sabihin. Ngunit hindi niya inaasahan na ayaw ng kanyang biyenan na magmukha siyang walang ginagawa. Mukhang talagang malalim na ang ugat ng mga lumang tradisyonal na konsepto na ito sa kanila. Ay, nanay, ako na lang po. Anong ginagawa mo? Naghugas ng pinggan. Ang pag-ugali ng biyenan ay nagdulot ng labis na pagkadismaya sa lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, tinalakay ni Nina Duyet ang bagay na ito sa kanyang ina. Ang mga mahihirap ay mayroon ding mga kapintasan. Bakit hindi siya makalaban? Hindi ba niya kayang sagutin siya? Hindi mo rin naman pwedeng sabihin iyan, nanay. Kung ikaw ang nasa posisyon niya, ilang taon nang inaapi, para kang palaka na niluluto sa maligamam na tubig. Kung patuloy kang lulutuin sa mainit na tubig, sino ang mananatiling matigas? Mali ang sinabi mo. Nagpapasalamat ang ina ni Nina Duyet sa langit. Buti na lang at hindi nakuha ng kanyang anak at apo ang ganoong uri ng pagkatao. Ngunit hindi niya inaasahan na si Nina Duyet at ang kanyang asawa ay nasa isang krisis sa relasyon. Sa pinakabagong episode ng Battle with Marriage, pagkatapos bumalik ni Joel Tan sa kanyang pamilya, madalas niyang naaalala ang kanyang kasintahan na si Dentu. Ano ang tinitingnan mo? Ah, nagkamali ako ng tao. Akala ko ay dati mong kasamahan. Bagaman muling nagkasama ang mag-asawa sa kama, mayroon pa ring malalim na problema sa puso ni Nina Duyet. Nakita niya ang kanyang asawa at anak na naglalaro sa parke. Ang eksenang ito ay parang pamilyar. Ngunit maaari pa kayang bumalik sa normal ang kanilang sirang relasyon. Akala niya, pagkatapos bumuti ang kalagayan ng kanyang anak, magpa-file na si Nina Duyet ng diborsyo sa kanyang asawa. Ngunit hindi niya inaasahan na wala siyang pagkakataon. Nang gabing iyon, hindi inaasahang nakatanggap si Nina Duyet ng balita na naaksidente si Joel Tan. Pagdating niya sa ospital, nasaksihan niya ang doktor na nagre-revive sa kanya. Gusto niyang sumugod upang makita ang kasalukuyang kalagayan ni Joel Tan. Ngunit pinigilan siya ng mga doktor at nurse, kaya't sa labas lang siya ng pinto na balisa at hindi alam ang gagawin. Mahal, ako ito, nandito ako. Biglang tumakbo si Joel Tan at niyakap ng mahigpit si Nina Duyet. Sa sandaling ito, naramdaman niyang sa harap ng kamatayan, walang ibang mahalaga. Niyakap ni Nina Duyet ang kanyang asawa at umiyak ng mahina. Pagkatapos ng insidente, ibinunyag ni Nina Duyet ang kanyang iniisip kay Joel Tan. Ang pagiging balisa sa buong araw ay naging dahilan upang hindi niya malaman kung ano ang totoo, nang hindi niya nalalaman na ang lahat ng mga ilusyon na iyon ay gawa-gawa lamang ni Joel Tan.
Ito ay para lang makuha ang simpatsya ng kanyang asawa. Sinabi niyang labis siyang nagsisisi sa kanyang mga nagawa noon, at sinabi rin kay Nina Duyet ang kanyang malagim na karanasan ilang taon na ang nakakaraan. Nagkaroon siya ng malungkot na buhay sa kolehiyo at isang bigong kasal. Sa totoo lang, palagi siyang nabubuhay sa ilalim ng malaking pressure. Hanggang sa nakilala kanya, nagkunwari si Joeltan na mahina at kaawa-awa sa harap ni Nina Duyet. Nangako siyang magbabago, umaasang muling tatanggapin siya ni Nina Duyet. Kahit na nakagawa siya ng libu-libong pagkakamali, ang kanyang puso para sa kabilang partido ay hindi nagbabago. Kinabukasan, maagang sinundo ni Joeltan si Nina Duyet mula sa trabaho. Kaninang umaga, nang makita kitang lumabas na suot ang sapatos na ito, alam kong magkakaroon ng problema. Noong nakaraan, sumakit ang buong paa mo sa pagsusuot ng sapatos na ito. Hindi ko nga matandaan iyon pero naaalala mo pa rin. Alam ni Joeltan na masakit isuot ang sapatos na ito, ngunit hindi lamang niya ito ipinaalala sa kanya, pagkatapos ay nagpanggap din siyang isang mabuting asawa. Umupo siya at maingat na tinulungan si Nina Duyet na lagyan ng band-aid ang kanyang takong. Ang kilos na ito ay labis na nagpatindig ng damdamin ni Nina Duyet. Akala ni Nina Duyet ay unti-unting gagaling ang sugat sa pagitan nilang dalawa. Hindi lamang umuwi si Joeltan upang makipaglaro sa kanyang anak, pareho pa rin ang pamilyar na eksena, pareho pa rin ang pamilyar na mga mahal sa buhay. Ang magandang eksena sa nakaraang alaala ay tila ganap na tumutugma sa katotohanan. Ngunit maaari ba talaga tayong bumalik sa dati? Dinala ni Joeltan ang kanyang anak at asawa sa pamimili. Hindi na niya pinipilit si Nina Duyet na magsuot ng cheongsam, sa halip ay hinahayaan niya itong malayang pumili ng mga damit na gusto niya. Gayunpaman, lihim pa rin na iniimbestigahan ni Joeltan ang misteryosong lalaki sa party na iyon. Ngunit hindi niya inaasahan na malalaman niya mula sa assistant na ang taong iyon ay wala sa listahan ng mga bisita sa party. Bukod pa rito, siya ay mula sa isang law firm ng diborsyo. Dahil dito, may napagtanto si Joeltan. Agad niyang lihim na sinundan ang kanyang asawa, at nalaman niyang pumunta si Nina Duyet sa isang law firm. Agad siyang tumawag para tanungin kung nasaan siya. Nasaan ka? Yun, tapos na ako sa trabaho, susunduin ko na si Joeltan. Nagsinungaling si Joeltan na dinaanan niya ito, para lang makita kung paano siya susuyuin ni Nina Duyet. Maaari pa rin tayong bumalik sa dati, sana ganoon din. Magkita tayo mamaya. Hindi sinasadyang nalaman ng lalaki na pinapabantayan pala siya ng kanyang asawa. Bukod pa rito, ang taong iyon ay isang abogado na espesyalista sa mga kaso ng diborsyo. Dahil dito, hindi na mapakali si Joeltan. Kaya't agad niyang ipinabantay ang kanyang asawa upang malaman kung saan ito pupunta. Si Hothan ay pumarada sa tabi ng kalsada at tinawagan si Nina Duyet, ngunit hindi niya inaasahan na masusubok ang kanyang tiwala nang makita niyang nagsinungaling ang kanyang asawa. Sana ay makabalik pa tayo sa dati nating samahan, umaasa ka rin. Kung gayon, mabuti. Mula nang mahuli si Hothan ng kanyang asawa, palagi siyang umaasa na maging maayos silang muli tulad ng dati. Ngunit hindi niya inaasahan na si Nina Duyet ay lihim na nagpaplano ng diborsyo. Isang matinding puot ang biglang bumalot sa puso ni Hothan. Kinabukasan habang papasok si Nina Duyet sa trabaho, biglang inaresto ng investigative team si Jenson. Si Director Jan ay sumasailalim pa rin sa interogasyon. Hindi ito matatapos sa maikling panahon. Anong iniimbestigahan nila sa interogasyon? Ito ang nangyari noong nakaraan. Wala iyon, simpleng pag-uusap lang. Biglang naguluhan si Nina Duyet. Kamakailan, ang kumpanya ng Trong TV ay nagsasagawa ng panloob na paglaban sa katiwalian. Ang kanilang grupo ay napilitang gampanan ang gawaing ito. Sa simula, ibinigay ni Jenson ang proyektong ito kay Nina Duyet upang asikasuhin. Ngunit ngayon ay bigla itong nadawit sa usaping ito. Simula ngayon, pakikiusapan kitang direkta kang mag-ulat sa akin ng lahat ng gawain ng ligal na departamento. Umaasa rin ako na sa mga darating na araw, magkakaroon tayo ng masayang pakikipagtulungan. Lumalabas na habang tinitingnan ni Jenson ang kontrata. Nakita niya kaagad ang mga problema sa kontrata ng kumpanya ng Dufeng Technology ni Hothan. Patuloy na lihim na nakikipagtransaksyon si Hothan sa direktor ng Departamento ng Pagbili. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na ginagamit ng Trong TE Group ang mga produkto ng kanilang kumpanya sa loob ng maraming taon. Ngunit iginagalang ni Jenson si Hothan bilang asawa ni Nina Duyet. Kaya't, ang tanging bagay na hindi niya isinuko ay ang kontrata sa kumpanya ng Dufeng. Bukod pa rito, patuloy siyang nag-aatubili kung ibubunyag ba ang bagay na ito o hindi. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay hayagang binawi ni Hothan ang kanyang salita at inakusahan ang Trong TE. Ang layunin niya ay impluwensyahan si Direktor Jan. Sa huli, para mabilis na paalisin ng kumpanya si Nina Duyet. Nakakita na si Hothan ng maraming ibang partido para tanggapin ang susunod na batch ng mga kalakal ng kanyang kumpanya. Hindi na kailangang ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa Trong TE Group. Sa halip na hintayin na malantad ang lahat, mas mabuting humanap ng paraan upang mabawasan ang pagkalugi at kumilos ng proaktibo. Sa oras na ito, si Nina Duyet ay patuloy na niloloko ng kanyang asawa at walang kamalay-malay sa nangyayari.
Umaasa pa rin siya na magiging maayos silang muli tulad ng dati sa kanya. Sa ngayon, tila hindi na mapapatawad ang sirang relasyong iyon. Ang lalaki ay mayroong lahat sa kanyang mga kamay, ngunit kahit ang sarili niyang pamangkin ay hindi niya pinaligtas. Nang marinig ni Hothan ang resume ng nakaraang kumpanya mula sa kabilang panig, biglang nagliyab ang galit sa kanyang puso. Ang isang tingin lang niya ay nagdulot ng takot sa binata na halos hindi na siya makapagsalita ng maayos. Hindi ba maganda ang trabaho mo sa KTC? Bakit ka pumunta sa Dufong? Sabi ng lolo at tatay ko na pumunta ako rito para tulungan ka. Tutulungan kita bilang pasasalamat. Harap sa presyon na nilikha ni Hothan, si Toby Bax ay sobrang takot na lalo siyang nagkagulo sa pagsasalita. Nagsinungaling siya na talagang mag-aaral siya ng mabuti para matulungan ang anak ni Hothan sa hinaharap. Ngunit ang taong nagsalita ng walang intensyon ay pinansin ng nakikinig. Tumayo si Hothan at lumapit sa kanyang pamangkin. Hintayin mong mag-log out ako bago mo tulungan si Toby Bax, hindi iyon ang ibig mong sabihin. Si Hothan ay laging nag-iingat sa lahat ng tao sa paligid niya at hindi niya pinapayagan ang kanyang asawa na pumunta sa kumpanya. Harap sa plano ng kanyang ama, balak ni Hothan na madalian itong tapusin. Plano niyang ilagay si Toby Bax sa pinakamababang posisyon. Nang makitang tila hindi sumasang-ayon ang kabilang panig, nagsimulang muli si Hothan ng isang kritisismo at pangangaral. Ang bawat empleyado sa kumpanya ko ay kailangang magsikap ng husto. Ayaw kong maramdaman ng lahat na ang kanilang pinuno ay isang taong nagpapabor sa kanyang pamilya, umaabuso sa kanyang kapangyarihan, hindi ito magiging patas sa kanila. Kaagad na tumango si Toby Bax, sinabing isa sa puso niya ang mga bagay na ito. Sa hinaharap, sa kumpanya, wag mo akong tawaging tiyo. Opo, Ginang Ho. Gusto lang ni Hothan na bigyan ng babala ang kanyang pamangkin. Sa pagitan lamang ng pinuno at ng kanyang mga nasasakupan, sa buhay ay madalas may mga sorpresa at ang mga emosyon na kasama nito. Sa sandaling ito, biglang pumasok si Suka sa silid, at kaagad niyang nakilala na ito ang bagong pamangkin ni Hothan na kakapasok lang sa kumpanya. Narito ang walang tigil na papuri sa gwapong itsura ni Toby Bax. Direkta siyang inayos ni Hothan na maging assistant ni Suka. Nakita ni Julio V na tila ayaw ni Toby Bax, kaya't buong puso niyang inalo at pinakalma ang kabilang panig. Sumama ka muna sa akin, gagawa tayo ng ilang proyekto ng magkasama, para makita ng tiyuhin mo ang ating kakayahan. Talaga? CJ. Pagkatapos, narinig ni Toby Bax ang kanyang mga bagong kasamahan na nag-uusap tungkol sa kanya. Wala na siyang lakas para ipaliwanag ang mga maling usapan na iyon. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Hothan na umuwi galing sa trabaho, nakita niya si Toby Bax na nag-o-overtime mag-isa. Hindi niya mapigilang humiti ng lihim. Ang relasyon ni Hothan at ni Duyet, na kanyang asawa, ay kakabuti lang at pareho silang abala sa kanilang sariling mga gawain. Si Duyet at ang kanyang boss na si Jenson ay nagpunta sa punong tanggapan para sa isang pulong. Pagkatapos, ipinakilala ni Jenson si Duyet sa lahat. Ngunit nang sila'y paalis na, ang kanilang pag-uusap ay labis na ikinagulat ng pinuno ng departamento. Joel Tan, hawakan mo sandali para sa akin. Direktor Jan, napaka-generous din pala ni abogada Nina. Sa sandaling ito, nakareact lang si Duyet. Mabuti na lang at naipaliwanag kaagad ni Jenson na malapit sila, kaya ganoon ang tawag niya. Patawad. Ang bag ko. Ilang taon na ang nakalipas, si Jenson ay naging tauhan ni Duyet. Kaya minsan, nakasanayan niyang tawagin itong Joel Tan. Masayang nag-uusap ang dalawa habang nasa sasakyan. Tila sa harap ni Jenson, nagiging totoo si Duyet. Hindi alam kung anong magiging chemistry sa pagitan nilang dalawa. Ang lalaking ito ay lihim na sinusubaybayan ang kanyang asawa sa araw. Sa gabi, habang mahimbing na natutulog ang kanyang asawa, lihim niyang tiningnan ang telepono nito para mag-imbestiga. Iniscroll ni Hothan ang kamakailang history ng chat ni Duyet, ngunit wala siyang nakitang anumang makakasama sa kanya. Ngunit malinaw na hindi ito ganoon. Kung lihim na naghanap si Duyet ng abogado sa likuran niya, malamang na mayroong plano doon na hindi niya alam. Kaya naman, nag-install si Hothan ng isang software sa telepono ng kanyang asawa. Nagising si Duyet ng bahagya, nakita niyang nakapatong pa rin ang kanyang telepono sa mesa. Na-download na ang software, ano ang susunod na gagawin? Ginang Ho, buksan mo ang software. Mayroon doong leaks data recovery card para sa mobile phone. Ay click mo iyon, simulang iscan ang code. Sinunod ni Hothan ang mga tagubiling iyon, ginagamit ang computer upang kontrolin ang telepono ng kanyang asawa. Hindi niya inaasahan na makikita ang mga larawan ng kanyang pagkikita kay Denzu. Tunay na iniimbestigahan pa rin ito ni Duyet. Ngunit mas ikinagalit ni Hothan na hindi pa rin sinasabi ni Duyet sa kanya ang tungkol dito. Sa halip, lihim niyang kinokontrol ang lahat, ginagawa siyang tanga. Ang mga tagpo ng mga nakaraang araw ay biglang nagpakita sa harap ni Hothan.
Tila, ng araw na iyon nang makipagkita siya kay Dayantu, alam na ni Nina Duyet ang lahat. Si Hothan ay gigil na gigil sa galit at nanumpa na gagawin niyang miserable ang buhay ni Nina Duyet. Ngunit hindi niya inaasahan na matagal nang pinatawad ni Nina Duyet ang lahat ng ginawa ni Hothan sa kanya. Bukod pa rito, ang huling pagkikita nilang dalawa ay nagdulot ng maling akala kay Hothan na lihim siyang iniimbestigahan ni Nina Duyet. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho ni Hothan, nakita lamang niya ang kanyang mga magulang sa sala. Kaagad niyang tinanong ang kanyang ama kung nasaan si Nina Duyet. Nasa kabilang silid silang mag-ina at bulungan sila ng bulungan mula pa kanina. Medyo naririnig ko, parang may pinaplano silang laban sa isang tao. Pabiro lang ang sinabi ng kanyang ama, pero sa isang taong sensitibo tulad ni Hothan, agad itong naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Tumayo siya sa labas ng pinto at pinanood ang tatlong naglalaro at wala siyang balak na pumasok sa silid. Kung hindi siya nakita ng ina ni Nina Duyet, hindi malaman kung gaano katagal pa siya mananatili doon. Pumasok si Hothan sa silid at tinawag silang tatlo para kumain. Ngunit sinabi ng ina ni Nina Duyet na hindi siya gutom at sinabihan silang tatlo na lumabas at kumain. Ngunit matagal nang may plano si Hothan sa kanyang isip at sa pilitan niyang hinila ang kanyang biyenan palabas sa sala para kumain. Inay, sa loob ng maraming taon, lagi kong tinatrato ka bilang sarili kong ina. Ano sa tingin mo, Inay, kapag kumakain tayo at kinukulong ang isang matanda sa silid, anong klaseng bagay iyon? Ay wala iyon, hindi lang talaga ako gutom. Habang kumakain ang lahat, laging ipinapakita ni Hothan ang kanyang mayabang at naiinis na mukha, sinamantala ang pagkakataon para magsimula ng usapan sa kanyang biyenan. Sa simula, hindi pa napapansin ng ina ni Nina Duyet ang anumang kakaiba, iniisip na normal na pag-aalala lamang iyon. Hindi niya inaasahan na pagkapasok pa lang ni Nina Duyet sa silid para sagutin ang tawag, agad nang naglunsad si Hothan ng matinding atake. Totoo ba ang sinabi ni Nina Duyet, Inay? Puro papuri ka sa akin, salamat, bakit? Pamilya lang tayo, kung gusto mo akong purihin sa hinaharap, mas mabuting gawin mo sa harapan ko, para mas lalo akong magkaroon ng motibasyon. Ang mga magulang ni Hothan, na galing sa probinsya, ay hindi maintindihan ang ibig niyang sabihin. Ngunit narinig ng ina ni Nina Duyet ang nakatagong kahulugan sa kanyang sinabi. Kailangan ko pa ba itong purihin sa harap ni Nina Duyet, sa tingin mo? Nahihiyang umiti ang ina ni Nina Duyet, ang mga masasakit na salita ay nanatili na lang sa kanyang puso. Inakala ni Hothan na pagkatapos umalis ni Dayantu, unti-unti niya itong makakalimutan. Hindi niya inaasahan na ngayon, habang inihatid niya ang mga investor para maglaro ng golf, bigla na lang lumitaw si Dayantu sa lugar na ito. Ipakilala ko sa iyo, si Hothan ng kumpanya ng teknolohiya ng Dufeng, si Ho. Ito ang kaibigan ko, si Dayantu. Nagkatinginan ang dalawa at muling bumalik ang kaba sa puso ni Hothan. Lumalabas na ang nagsumbong kay Jenson sa katiwalian at pagtanggap ng suhol ay hindi si Hothan. Gusto kong isumbong si Jenson na ginagamit ang kanyang posisyon para makakuha ng iligal na ari-arian, naghahanap ng benepisyo para sa kanyang sarili. Mula nang walang awang iwanan ni Hothan, si Dayantu ay buong pusong nagplano na maghiganti kay Hothan at sa kanyang asawa, si Nina Duyet. Kaya't, lihim niyang hinikayat ang kasamahan ni Nina Duyet na lihim na kunin ang mga lihim na dokumento ng legal na departamento. Matapos suriin ang mga dokumento ng legal na departamento, hindi sinasadyang natuklasan ni Dayantu na may malalaking problema sa pananalapi sa kooperasyon ni Hothan at Trong TE Group. Alam niya na si Hothan at ang direktor ng departamento ng pagbili ay tiyak na may lihim na kasunduan. Kaya't, buong pagpapasya siyang tumakbo sa Trong TE Group upang direktang ulat ang pangyayari. Hindi lang ito magdudulot ng malaking pagkalugi kay Hothan, kundi madadamay din ang legal na departamento kung saan nagtatrabaho si Nina Duyet. Ang malawak na planong iyon ni Dayantu ay masasabing isang two birds with one stone na diskarte. Hindi inaasahan ni Ilanji na si Hothan ay matagal nang nakahanap ng ilang bagong kasosyo. Ginamit niya ang sarili niyang pera para punan ang pagkalugi ng kumpanya. Kung buhay pa o patay na ang direktor ng departamento ng pagbili ng Trong TE ay wala nang kinalaman sa kanya. Ngunit si Jenson ay nagkaroon ng malaking problema. Matapos malaman ng ibang departamento na dinala siya ng investigative team, mabilis na nagpadala ng maraming reklamo. Kamakailan ay bumaba ang pangkalahatang pagganap ng kumpanya dahil sa pag-iwas sa responsibilidad, inilipat ng iba't ibang departamento ang lahat ng responsibilidad sa legal na departamento. Maging ang bagong general manager ng kumpanya, si Ginang Lana, ay nakialam na sa bagay na ito. Simula ngayon, lahat ng kasunduan ng kumpanya ay kailangang sumunod sa bagong template ng kontrata. Ang legal na departamento ay hindi dapat magkasala sa sinuman, kung gayon, legal na departamento pa ba ito? Huwag mo lang titingnan kung gaano kaaya-aya ang ibang departamento sa iyo. Sa katunayan, hindi mo malalaman kung ano ang sinasabi nila tungkol sa iyo sa likod ng iyong likod. Hindi naman siguro ganoon kalala. Ano? Lakasan mo pa. Kung hindi ka magsasalita, manahimik ka at makinig sa akin. Ang bagay na ito ay nagdulot ng malaking pagbaba sa pagganap ng kanilang koponan.
Hindi lang iyon, patuloy ding nilalapitan si Nina Duyet ng ibang departamento para guluhin. Punong AC Ben, bagong upo ka pa lang, hindi pa mainit ang iyong upuan, at nawalan ka na ng ganoong kalaking proyekto. Paano mo ipapaliwanag ito sa nakatataas? Dapat kang mag-isip ng paraan para lutasin ito. Nagkataon na natagpuan namin ang legal na departamento na ngayon ay iniimbestigahan bilang isang scapegoat. Ngunit ang kasalanang ito, hindi namin tinatanggap. Direktor Jan, medyo mabigat ang sinabi mo. Sa totoo lang, medyo nag-aalala ako kamakailan. Ang tinatawag na mabuting tao ay madalas na inaabuso. Hindi inaasahan na si Nina Duyet ay kakalipat lang sa pagiging permanenteng empleyado ay nakaranas na agad ng ganito. Hindi inaasahan na sa kabilang banda, habang pinag-uusapan ni Hothan ang kooperasyon sa bagong purchasing manager, biglang inanyayahan ng kabilang panig si Dayantu sa golf course kasama sila. Bigla itong ikinagulat ni Hothan at nanatili siyang nakatayo. Hindi niya inaasahan na ang taong ito ay talagang parang multo na hindi bumibitaw saan man siya magpunta. Napagod si Hothan sa laro. Pagka-uwi pa lang niya galing trabaho ay nalaman niyang dinala ng kanyang ama ang lahat ng kanyang mga tiyahin at tiyuhin mula sa probinsya sa bahay. Walang kamalay-malay si Hothan sa nangyayari at agad siyang nagalit. Agad niyang tinawag ang kanyang ama sa silid. Huwag kang mag-alala, pagkatapos nating kumain, papauwiin ko sila kaagad. Para maiwasan din ang chismis pag-uwi nila. Iwanan mo ang iyong driver. Ah, tama, naayos na ba ang ospital kung saan magpapatingin ang nanay ni Toby Bax? Kaayos lang ni Hothan ang trabaho para sa kanyang pamangkin na si Toby Bax. Pinagawa na naman siya ng kanyang ama na maghanap ng ospital para sa kanyang tiyahin. Ang mga gawain ng pamilya ay tila walang katapusan. Dahil ipinagmalaki na ng ama ni Hothan sa kanyang mga kamag-anak. Kaya naman, wala siyang nagawa kundi ang pumayag. Bagaman hindi naman gaanong malaki ang mga bagay na ito para sa kanya. Ngunit ayaw ni Hothan sa pakiramdam na nakatali sa kanyang mga kamag-anak. Sa simula ng kanyang negosyo, dumanas siya ng maraming hirap at pagsubok. Bakit kaya ang mga taong ito ay nakaupo lang at nagpapakasasa? Pagkaraan ng ilang sandali, habang kumakain ang mga nakatatanda, pagkaupo pa lang ng ama ni Hothan, ay nagsimula na siyang magsalita ng kung ano-ano. Ang patakaran ng aming pamilya ho ay ang mga babae ay dapat na mahusay na tinuruan. Hindi ba ang naunang pangusap ay hindi sinasabing pinipintasan siya, kundi pinipintasan siya? Ipinagmalaki niya sa kanyang mga kamag-anak ang katayuan ng kanilang pamilya. Ibinunyag din niya ang mga pagkawasak ng unang kasal ng kanyang anak. Dahil dito, hindi na nakinig pa si Hothan. Lumapit siya at nagsalita ng malamig. Kung hindi ka sanay kumain dito, pwede kang lumabas at kumain para mas komportable ka. Kinabukasan, habang pinag-uusapan ni Hothan ang kooperasyon sa isang customer, hindi sinasadyang natuklasan niya na si Toby Bax ay nakasuot ng bagong damit at lumapit sa kanilang kainan. Lumalabas na napansin ni Julio V na masikap si Toby Bax kamakailan, kaya gusto niyang ilabas ito para makipagkita at matuto sa ibang tao. Hindi inaasahan na hindi ito ikinatuwa ni Hothan. Anong malaking bagay ang nagawa niya para itaas mo siya sa ganoong kataas na antas? Noong inilagay ko si Toby Bax sa iyong pangangalaga, iyon ay para turuan at disiplinahin mo siya ng maayos. Hindi para purihin mo siya araw-araw. Alam mo bang makakasama lang ang ginagawa mo kay Toby Bax? Kung gaano kadalas ipinagtatanggol ni Julio V si Toby Bax, lalong naramdaman ni Hothan na ang pamangkin niyang ito ay mapanlin lang lamang. Ngayon, hindi ka karapat-dapat na umupo dito, alam mo ba? Bumili ka pa ng bagong damit para sa iyong sarili, ano? Magkano ang halaga nito? Ang iyong ina ay nasa ospital ngayon at naghihintay ng operasyon, ngunit may pera ka pa ring pambili ng damit para sa iyong sarili. Bagamat nakita rin ni Hothan ang pagsisikap ni Toby Bax, palagi niyang nararamdaman na ang bagay na ito ay hindi maihahambing sa mga hirap na naranasan niya nang magsimula siya sa negosyo. Dahil sa mga problemang idinulot ng kanyang ama sa kanya kahapon, labis nang napagod si Hothan sa sitwasyon ng pagkakabigkis sa kanyang pamilya. Ako at si Joel Tan ay parehong dumaan sa maraming hirap at pagsasanay upang makarating sa kinaroroonan namin. Lahat kami ay galing sa pinakamahihirap na lugar bago namin narating ang araw na ito. Nagtiis kami ng napakaraming paghihirap para makatayo rito. Sino ang maaasahan namin? Ha? Mayroon ba kaming maaasahan? Alam mo bang illegal ang nepotismo? Pinagtiisan na kita nitong nakaraang ilang araw, sobra ka na. Araw-araw ay tinatrato ng ama ni Hothan ang kanyang asawa na parang alipin sa bahay, ngunit hindi niya inaasahan na ngayon ay maglalakas loob pa siyang saktan ito. Hindi na nakayanan ni Wena ang labis na ugali nito at agad siyang tumayo upang ipagtanggol ang katarungan. Ngunit nang tanungin ni Nina Duyet ang kanyang biyenan tungkol sa sanhi ng lahat ng ito, labis siyang natakot na hindi na siya makapagsalita ng maayos. Ngayon, kami ng iyong anak ay nakatayo rito, kami ng iyong anak ay makakatulong sa iyo na maging amo. Nakita niyang natatakot ang kanyang asawa at hindi makapagsalita. Muling naging mayabang ang ama ni Hothan, at pinayuhan niya ang ina ni Nina Duyet na huwag nang makialam sa mga bagay na hindi niya sakop, at pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita ng bastos. Wala nga siyang sariling bahay, at napakasama pa ng kanyang ugali, sigurado akong namatay sa galit ang asawa mo, hindi ba?
Itay, manahimik ka. Agad na ikinagalit ng mag-ina ni Nina Duyet ang isang pangusap ng kanyang biyenan. Halos himatayin din ang kanyang ina sa galit dahil sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, nagmamadaling tumakbo si Hotan pauwi galing sa kumpanya at agad niyang tinawag ang kanyang ama sa silid aklatan para sermonan. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo, tratuhing mabuti ang aking ina, mayroon bang oras na nakinig ka sa suhol? Ganoon din ang pagtrato ng lolo mo sa lola mo. Muling pinangaralan ng ama ni Hotan si Hotan. Palagi niyang nararamdaman na masyadong mahina ang katayuan ng kanyang anak sa pamilya at hindi nito namana ang tradisyon ng kanilang pamilya ng Ho-Ho. Nakita ng ama ni Hotan ang sitwasyon at balak din niyang humingi ng tawad kay Ginang Wena. Hindi niya inaasahan na pinigilan na naman siya ni Hotan, hindi mo na kailangang mag-alala. Kinabukasan, pagka-uwi ni Nina Duyet, nagulat siyang nakita ang kanyang ina na nag-iimpake ng gamit. Sinabi niya na ayaw niyang makialam sa usaping pampamilya ng iba, ngunit napakahirap pakinggan ang isang tao na nang-aapi sa mas mahina sa loob ng bahay. Kaya mas mabuting bumalik sa lugar na kinabibilangan niya para sa kapayapaan. Pinaplano ni Nina Duyet na dalhin ang kanyang ina dito upang manirahan para mas madali niya itong alagaan. Ngunit batay sa sitwasyon ngayon sa bahay, mas angkop pa rin ang nursing home. Ngunit hindi niya inaasahan na kinabukasan, habang tinutulungan ni Nina Duyet ang kanyang ina sa pagproseso sa reception counter, hindi niya sinasadyang nalaman na may nagbayad na ng isang taong bayarin sa nursing home para sa kanya. Ngayong umaga, dumaan si Kiho rito, nabayaran na ang bayad sa silid. Ngayong umaga, tama, hindi inaasahan ni Nina Duyet, hindi lang alam ng kanyang asawa na babalik ang kanyang ina sa nursing home ngayong hapon, kundi nilagdaan din niya ang isang taong kontrata para sa kanya. Posible kayang may kinalaman si Hotan sa biglaang pagbalik ng kanyang ina sa nursing home. Malakas na sinasabi ng kanyang ika-6 na pakiramdam na hindi ito simple. Ngunit ngayong gabi pagkatapos ng trabaho, natuklasan ni Nina Duyet na ang kanyang biyenan ay malinaw na natuto ng gumamit ng otomatikong makinang panghugas, ngunit hinayaan lamang itong nakatiwangwang at patuloy pa itong umiiyak sa lababo. Akala niya, muling nakaranas ng kawalan ng katarungan ang kanyang biyenan. Hindi niya inaasahan na nang handa na si Nina Duyet na alamin ang katotohanan, bigla siyang nakakita ng isang tao na siya pala mismo. Biglang nagising si Nina Duyet mula sa panaginip, basang-basa ng pawis ang kanyang noo. Nang unti-unti siyang magising, bigla siyang nakarinig ng ingay mula sa sala. Nang lumabas siya, nakita niyang hindi pa pinapatulog ni Hotan ang kanilang anak. Bilisan mo, matulog ka na, may pasok ka pa bukas. Inay, gusto kong makipaglaro pa kay lolo at tatay ng mas matagal. Sige, mga lalaki ng pamilya ho. Sige, halika, makipaglaro ka pa kina tatay at lolo ng sandali. Ubos ang isang baso, akala mo ba ikaw ay sadyang kahanga-hanga? Nakita na ba ng asawa mo ang kalagayan mo ngayon? Nagkaproblema na naman ba kayo ng asawa mo? Binabalaan kita, huwag mong babanggitin pa ang pangalan ng asawa ko. Ang masamang lalaki ay walang awang binitawan si Dianthu. Sa huli ay naglunsad siya ng isang serye ng nakababaliw na paghihiganti. Hindi lang niya gusto na masira si Hotan, gusto rin niyang pahirapan si Nina Duyet na siyang nagpilit sa kanya na mawala ng trabaho. Hindi niya inaasahan na si Nina Duyet ay walang kamalay-malay tungkol dito, at inakala pa niya na ginawa ito ni Hotan para lang siya bihagin. Nagpunta si Nina Duyet sa kanyang kaibigan na abogado para humingi ng tulong. Hindi niya inaasahan na matutuklasan niya na lihim na inililipat ni Hotan, ang kanyang asawa, ang kanilang mga ari-arian. Pinaghihinalaan ko na lihim na inililipat ni Hotan ang mga ari-arian. Hindi inaasahan na ang tiwalang kakabuo pa lang sa pagitan nila. Hindi pa nagtatagal, nagpakita na naman ng tunay na kulay si Hotan. Magkasama nilang pinag-usapan kung paano lulutasin ang bagay na ito. Hindi niya inaasahan na sa sandaling ito, diretsong pumasok si Hotan sa silid. Maraming nakatagong kahulugan sa kanyang mga salita, na labis na nagpipilit sa nakikinig. Nakita ni Nina Duyet na hindi maganda ang sitwasyon, kaya't nagsinungaling siya na kailangan niyang sunduin ang kanyang anak at tumayo upang umalis. Ngunit diretsong pinigilan siya ni Hotan. Anong gusto mong gawin? Bihira lang ang pagkakataong makipagkita sa matalik mong kaibigan. Kailangan nating magsaya sa pag-uusap. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Nina Duyet na narito siya ngayon upang magtanong tungkol sa benepisyo sa pagpapaalis sa trabaho. Ngunit nang makita niyang hindi nagulat si Hotan, kinumpirma nito ang kanyang hinala. Lumalabas na matagal nang nakipagkita si Hotan kay General Bentran. Ginawa niyang dahilan na pagod na ang kanyang asawa sa trabaho para lihim na humiling ng kanyang pagbibitiw. Kasama ang mga dokumentong ibinigay ni Dianthu, matagal nang gustong patalsikin ni General Bentran ang boss ni Nina Duyet na si Jenson. Ikaw ay isang abogado sa diborsyo, ilang pamilya ang sisirain mo sa isang taon? Marami bang taong galit sa iyo? Dapat kang mag-ingat kapag lumalabas ka, huwag kang hayaang parusahan ng langit. Kung gaano karaming tao ang galit sa akin, ganoon din karaming tao ang magpapasalamat sa akin. At ako, hindi ako kailanman naging mapamahiin. Matapos sabihin ni Hotan ang lahat ng kailangan niyang sabihin, tumayo siya at inalalayan si Nina Duyet palabas.
Sa pagtingin sa mga mapanlinlang at mapanganib na kilos ni Hothan, talaga namang kinabahan ang matalik na kaibigan ni Nina Duyet para sa kanya. Nang gabing iyon, nakaupo si Nina Duyet sa banyo at tinawagan ang kanyang kaibigan. Natuklasan ng kalaban na may malapit na koneksyon si Joel Tan sa founding board ng an EA company. Matinding gulat ang ipininta sa mukha ni Nina Duyet nang marinig ito. Nakita na niya ang pangalang ito habang nagsasagawa ng internal investigation sa kumpanya. Upang malaman ng malinaw kung saan inilipat ni Joel Tan ang mga ari-arian, kinailangan niyang mabilis na makaisip ng paraan upang makabalik sa kumpanya. Pagbukas pa lang ni Nina Duyet ng pinto ng banyo at paglabas, nagulat siyang makita si Joel Tan na nakatayo sa labas at nakatitig sa kanya ng masama. Sa ganitong kagitnaan ng gabi, sino pa ang tinatawagan mo? May ilang trabaho pa rin na hindi tapos, hindi ba't hindi na ito gagawin? Bakit ka pa rin ganoon ka-focused? Kinabukasan, pinuntahan ni Nina Duyet ang kanyang superior na si Tino San at kusa siyang humiling na makipagkontrata bilang isang freelancer. Sa ganoong paraan ay makapagpapatuloy pa rin siya sa pagtatrabaho doon. Bagaman magkatugma ang kanilang mga iniisip, nakaramdam pa rin ng labis na pagkakasala si Tino San kay Nina Duyet. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng kontrata ng freelancer? Magtatrabaho, magpapasa ng kasalanan, kaya sa sweldo, maaari ka ring magbawas ng kaunti. Malinaw na makakahanap siya ng ibang kumpanya at makakakuha ng mas mahusay na benepisyo. Ngunit dahil gusto niyang imbestigahan ang kanyang asawa, nagpasya si Nina Duyet na manatili sa isang kahabag-habag na paraan. Natapos na ni Tino San ang draft ng kontrata ng freelancer, ngunit binago ni Nina Duyet ang pinakamahalagang mga probisyon. Kung kusang magbibitiw siya, magagamit ng kalaban ang bahay bilang kolateral. Talaga bang gusto mong pumirma ng ganyan? Kung maaari, umaasa akong makakapirma kaagad. Lubos na nagulat si Tino San nang marinig siyang magsalita. Hindi niya maintindihan kung ano ang gustong gawin ni Nina Duyet. May plano ka ngayon, hindi ba? Ngunit sa tingin ko napakadelikado ng planong ito. O kaya ay sobra lang akong nag-iisip. Masyado kang nag-iisip, Direktor Tino. Habang nagmamaneho, hindi sinasadyang natuklasan ni Nina Duyet na matagal ng palihim na pinababantayan siya ng kanyang asawang si Joel Tan. Nagpaplano si Nina Duyet na isagawa ang kanyang top secret plan habang nasa business trip si Joel Tan. Hindi niya inaasahan na biglang mahaharangan, kaya kailangan niyang gumamit ng ibang paraan. Sinadya ni Nina Duyet na maglakad-lakad sa mall, dahan-dahang umakyat mula sa ika-negatibo, isa palapag hanggang sa ika-negatibo, 3 palapag. Sa huli, sinadya pa niyang pumasok sa isang tindahan ng pambahay. Nang makita si Nina Duyet na pumasok sa fitting room, agad na iniulat ni Toby Bax ang sitwasyon kay Joel Tan. Nang maging kampante siya at nagpadala ng mensahe, hindi niya inaasahan na pagkatapos niyon. Bakit ka nandito? Namimili ng damit para sa kasintahan mo? Naglalakad-lakad lang ako. Upang matakasan si Toby Bax, nagsinungaling si Nina Duyet na namimili siya ng regalo para sa kaarawan ng kanyang biyenan. Nagkataon naman na wala pang sumusundo kay Tori Wena pagkatapos ng klase. Alam ni Toby Bax na karaniwang pinakamamahal ni Joel Tan ang kanyang anak sa bahay. Kung palalampasin niya ang pagkakataon, hindi niya kayang saktan ang magkabilang panig. Pinili ni Nina Duyet ang tamang panahon para makipagkita sa kanyang pinakamatalik na kaibigang abogado. Sa mga nakaraang araw, wala siyang nakitang anumang record ng paglilipat ng ari-arian ni Joel Tan. Nagpaplano ang dalawa sa kanila na isagawa ang mga susunod na hakbang. Ngunit pagdating ni Toby Bax sa kindergarten, natuklasan niyang matagal nang nakasara ang gate. Upang matapos ang misyon, kailangan lang niyang mag-ulat sa kanyang amo. Ngayon, pumunta si Nina Duyet sa mall. Ginang ni Joel Tan ang isang party sa kanyang business trip at nagkataon na nandoon din si Diane Tu. Bahagya lamang humiti ang kalaban at inakala ni Joel Tan na siya ang kinakausap nito. Nang tumayo si Joel Tan para lumapit sa kanya, nalaman niyang ibang tao pala ang tinawag ni Diane Tu. Nakita ni Joel Tan ang kalaban na itinatali ang kurbata para sa kanyang bagong kasintahan at agad siyang naging seloso. Nang pumasok si Diane Tu sa banyo, sinamantala ni Joel Tan ang pagkawala ng tao at direkta siyang kinulong. Nilait pa niya si Diane Tu sa kanyang mga salita, tinawag siyang nag-aalaga ng isang mahinang sisiw. Joel Tan, marami ka nang nainom, alam ba niya na dating ako ang third party na sumira sa pamilya ng iba? Hindi nagpakita ng kahinaan si Diane Tu. Agad siyang lumapit at mahigpit na hinawakan ang kwelyo ng kalaban upang questionin ito. Nag-away na naman ba sila ng asawa niya? Naghilaan ang dalawa sa banyo, muntik nang maibalik ang kanilang dating relasyon. Ang paghilaan ay palihim na kinuna ng isang misteryosong tao. Kinabukasan, habang ang dalawa ay nasa entablado at nagdedesisyon na magtulungan, biglang nakatanggap ang investor ng litrato ng kanilang mapanlinlang na eksena. Si Diane Tu ang napakakaya niyang ahente sa ngayon. Bukod pa rito, may malabo ding relasyon ang dalawa. Si Joel Tan ang pinakapinagkakatiwalaang kasosyo sa negosyo. Ang bagay na ito ay naging mas hindi komportable para sa investor kaysa sa pagkain ng tae. Ikaw ba ang gumawa nito? Kailangan ko bang gawin iyon? Sa espesyal na panahong ito, mas mabuti pa ring panatilihin ang distansya.
Ang tingin sa mata ni Dianthu ay tila hindi talaga siya ang gumawa nito. Kaya, sino ang nagpaplano sa likod nila? Kinabukasan, diretsong inihayag ni Nina Duyet ang lahat kay Toby Bax. Habang hindi nakikita ng kalaban, direktang binuksan niya ang pinto ng kotse. Alam niyang sumusunod lang si Toby Bax sa utos, kaya hindi niya ito sinisisi. Hindi rin niya pahihirapan ang kalaban upang mas madaling kumbinsihin ito. Toby Bax, ayoko kitang pahirapan, ngunit kailangan mong ulat kay Joel Tan ang sinabi ko. Dahil gustong habulin ng mahirap na binata ang babaeng sifi ng kumpanya, dinala niya ang isang refrigerator sa bundok habang naghahanap ng gusali. Ano ang nasa loob nito? Tingnan mo, ito ang paborito mong iced watermelon. Narinig ni Joel Tan na gusto ng kanyang superior na uminom ng iced water kapag umaakyat ng bundok, kaya't sadyang nagdala siya ng kalahating piraso ng iced watermelon. Ito ang dinala ko para sa si, huwag ninyong kainin. Sinadya ni Joel Tan na gamitin ang pagkakataong ito upang ipakita ang kanyang sarili sa gitna ng maraming tao, para ipakita sa lahat na siya ay isang mabuting tao. Ngunit sa isang sulyap pa lang, alam na agad ni Wena ang tunay niyang layunin, ngunit sa ganitong sitwasyon na kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa, nahihiya si Joel Tan na mawalan ng gana ang lahat. Kaya kinailangan niyang tanggapin ito sa harap ng lahat. Hanggang ilang taon ang lumipas, habang si Wena at ang kanyang kaibigan ay umaakyat ng bundok, naaalala pa rin niya ang sinadya at planadong pagpaplano ni Joel Tan. Ano ang iniisip mo? Bigla kong naaalala ang isang tao. Isang napakahalagang tao ba? Hindi mahalaga, isang dating empleyado ng kumpanya, isang uri ng tao na determinadong umakyat sa mas mataas na posisyon. Dahil handa siyang gawin ang lahat para lang makipagkutsabahan sa kanyang mga nakatataas. Isinalaysay ni Wena kay doktor ang nakakatawang kwento ni Joel Tan noon. Hindi inaasahan, pagkatapos marinig ito, tumawa si doktor habang nilalaro pa rin ang kanyang telepono. Dahil, habang kinakausap niya ang isang bagong kakilala niyang kasosyo sa negosyo, sinabi ng kalaban na bibigyan niya siya ng isang iced watermelon. Naalala ko rin ang isang tao, isa sa aking mga kamakailang kasosyo sa negosyo. Matagal na siyang gustong mamuhunan ako sa kanyang kumpanya. Wala akong pakialam sa kanya. Pagkatapos, nalaman niyang gusto kong maglaro ng laro, kaya't sinunod din niya ang mga gusto ko, naglalaro ng mga laro kasama ko. Sa loob ng 2 magkasunod na taon, naglalaro kami ng mga laro araw-araw, nang hindi man lang nagbanggit ng isang salita tungkol sa pamumuhunan. Kaya namuhunan ka na ba sa kanyang kumpanya? Kailangan kong mamuhunan at kasalukuyan na itong pinoproseso sa pamamagitan ng kontrata. Doktor, mas mabuti pang mag-ingat ka sa ganitong uri ng tao. Hindi na kailangan mag-ingat. Hindi naman kami magkaibigan. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay iisa lang ang taong inilalarawan nila, si Joel Tan. Natanggap ni Joel Tan ang imbitasyon ni doktor na dumalo sa summit na gaganapin bukas. Pagpasok niya sa sasakyan, nagulat siya nang makita na ang sumundo sa kanya ay walang iba kundi si Dianthu, ang babaeng walang awa niyang iniwan. Dapat sana ay magkikita sila ngayong araw para umakyat ng bundok, ngunit bigla na lang siyang hindi sinipot ni doktor. Agad na naging pangit ang mukha ni Joel Tan, ngunit dahil ang kalaban ay isang investor na matagal na niyang hinahabol, nilunok na lang niya ang kanyang galit. Ngunit ang hindi niya inaasahan, nang ihatid siya ni Dianthu sa hotel para mag-check-in, hindi sinasadyang natuklasan ni Joel Tan na nakikipagkita pala ang kanyang dating asawang si Lana kay doktor. Ang dati niyang pagkabalisa ay agad na bumaba sa pinakamababang antas. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kahirap makuha ang investment ni doktor. Maya-maya, inihatid ni Dianthu si Joel Tan sa kanyang silid. Sa sandaling inilabas niya ang keycard, nanatili silang dalawa roon na tulala sa loob ng kalahating minuto. Sa huli, si Dianthu pa rin ang kusang nagsara ng pinto ng silid. Kinabukasan, habang lumalagda si Joel Tan sa summit ng pamumuhunan, maingat niyang hinanap ang pangalan ng kanyang dating asawa sa listahan ng mga bisita, ngunit wala siyang nakita. Kaya naman naghinala siya na baka nagkamali lang siya ng tingin kahapon. Noong gabi habang umiinom si Joel Tan kasama ang kanyang kliyente, muling hindi sinasadya ang kanyang tingin kay Dianthu na hindi kalayuan. Nakita niya itong inaayos ang kurbata ng kanyang bagong kasintahan at labis na komplikado ang naramdaman ni Joel Tan. Kaya, habang nasa banyo si Dianthu, palihim siyang sumunod. Joel Tan, marami ka nang nainom, hindi ba? Alam ba niya na dati akong naging kabit na sumira sa pamilya ng iba? Joel Tan, nagsiselos ka lang. Ano, may problema na naman ba sa relasyon ninyo ng asawa mo? Huwag mong banggitin ang asawa ko, mahal ko. Kaya pala, kahit wala ako, hindi pa rin madali ang buhay ninyong dalawa, hindi ba? Dapat na ba kayong magdiborsyo? Nina Duyet, hindi ba't natanggal ka sa trabaho? Kung minsan, hindi ka na naman nasa bahay. Paano kung isang araw, paalisin ka ni Joel Tan sa trabaho, ano sa tingin mo ang mangyayari? Hindi inaasahan ni Nina Duyet na alam na pala ng buong pamilya ang tungkol sa pagbitiw niya sa trabaho. Pinayuhan siya ng kanyang biyenan na manatili na lang sa bahay at alagaan ang mga bata sa panahong ito, upang hindi masira ang mood ng kanyang asawa.
Hindi ang trabaho ang tinutukoy ng kanyang asawa, kundi ang posisyon niya sa pamilya. Hindi inaasahan ni Nina Duyet na ayaw niyang pakinggan ang mga walang saysay na salita nito. Kaya nang walang pasabi, direkta siyang bumalik sa kanyang silid at agad niyang tinawagan ang kanyang kaibigang abogado, naghahandang magtanong tungkol sa lihim na paglilipat ng ari-arian ng kanyang asawa. Hindi inaasahan, sa sandaling ito, ang kanyang biyenan ay nakatayo malapit sa labas ng pinto upang makinig sa kanyang usapan. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos ng ilang segundo ng pagring sa kabilang linya, hindi sumagot ang kalaban. Naghahanda nang pumasok si Nina Duyet sa banyo, nang bigla niyang matuklasan na ang kanyang biyenan ay nakatayo sa labas at nakikinig. Uwi na sana si Itay sa kanyang silid, nang hindi inaasahan, pagdating niya rito, bigla siyang nahilo, at sandali lang akong sumandal dito. Gusto mo bang dalhin kita sa ospital para magpatingin? Nang makita ito ni Nina Duyet, agad siyang nagpadala ng mensahe sa kumpanya ng serbisyo sa paglilinis ng bahay. Kailangan niyang parusahan ang kanyang masamang biyenan. Kinabukasan, paggising pa lang ng kanyang biyenan, ay inutusan na naman niya ang kanyang asawa na magpainit ng pagkain. Ngunit nang magising siya, biglang may lumitaw na estranghero sa kanilang bahay. Sino ka? Ay, nagulat ako. Sino ka? Sino ka? Nakahanap si Nina Duyet ng hourly house helper para sa kanyang biyenan kinaumagahan. Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang biyenan sa senior center upang sumali sa isang painting activity. Iniwan lang niya ang kanyang biyenan mag-isa sa bahay na walang ginagawa. Panginoon, huwag kang umupo lamang sa sofa at manood ng TV ng ganoon. Hindi iyan maganda sa katawan. Kung ganoon ka ng matagal, manghihina ang iyong mga paa at kamay. Sa panahong iyon, wala ka nang magagawa. Nagalit ng husto ang biyenan at agad na inutusan ang dalaga na magtimpla ng tsaa para sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi pala nagbibigay ng ganoong serbisyo ang kanilang kumpanya. Ikaw na lang ang magtimpla, may trabaho pa ako. Ano ang sinabi mo? Nakasulat na sa kontrata, ang pagtimpla ng tsaa at pagbuhos ng tubig ay hindi sakop ng aming serbisyo. Dahil sa sinabi ng dalaga, galit na galit ang matandang lalaki at hindi na nakapagsalita. Malinaw na ito ang taong inupahan ni Nina Duyet para kalabanin siya. Tinawagan agad niya ang kanyang manugang, ngunit nauna nang dinala ni Nina Duyet ang kanyang biyenan palabas. Tiyak na iniwan niya sa likod ang masama at malungkot na matandang lalaking iyon. Ang galing ng lola sa pagpipinta. Nanay, magaling kang magpinta. Sabi ng nanay ng aking apo, simula pagkabata ay mahilig na siyang magpinta, ngunit nakakalungkot na pagkatapos niyang magpakasal, hindi na niya muling nahawakan ang panulat. Ginagamit lang ang mga kulay upang maipakita ang ganoong matinding sigla. Mula nang ikasal ang kanyang biyenan sa pamilya Tan, pinaglingkuran siya ng kanyang asawa ng mahigit 40 taon. Ngayon, ang paghihikayat ng kanyang mga apo ay nagbigay sa kanya ng tiwala sa sarili muli. Ngunit hindi nila inaasahan na pagkatapos malaman ito ng matandang Tan, agad siyang nagalit. Narito si Joel Tan, gusto niyo bang magrebelde, ha? Traitor! Mama, halika, maupo ka. Alam kong alam mo sa puso mo, hindi talaga kayang mabuhay ni Papa nang wala ka. Panahon na para malaman niya iyon, di ba? Ilang kwarto ang inupahan ninyo? Joel Tan, magkasamahan kami ni Attorney Nina sa trabaho, normal lang ang pakikisalamuha namin sa pang-araw-araw na trabaho. Joel Tan, magtira ka ng kaunting respeto sa sarili mo. Ikaw ang laging walang respeto sa akin. Ang lalaking ito ay nasa business trip ang kanyang asawa nang bigla niyang marinig ang boses ng ibang lalaki sa kwarto ng kanyang asawa. Pagkatapos noon, agad siyang pinawisan at namutla ang mukha. Pagkatapos, agad niyang kinansela ang kanyang schedule at nagmamadaling umuwi kinagabihan. Ngunit kinaumagahan, natuklasan niya nga na ang kanyang asawa ay hinatid ng iba na walang iba kundi ang superior ng kanyang asawa. Nang makita ito, agad na kinuwestiyon ni Joel Tan si Nina Duyet tungkol dito, ngunit hindi siya nagbigay ng anumang paliwanag. Sa halip, tinanong pa niya si Joel Tan tungkol sa kanyang bastos na litrato kahapon. Kagabi, habang dumadalo si Joel Tan sa investment summit, ang intimate encounter niya kay Diane Tu ay nakunan ng iba. Mabuti na lang at naagapan ni Bentran ang bagay na ito para kay Joel Tan para hindi maapektuhan ang investment na ito. Ikaw ang gumawa nito, kailangan ko bang gawin iyan? Gayunpaman, hindi inaasahan, ang litrato na iyon ay nakarating pa rin kay Nina Duyet. Ayaw na niyang makipagtalo kay Joel Tan. Pagkatapos niyang magpaalam kay Tino Sa ng ilang araw, agad na naghanda si Nina Duyet na umalis sa lugar na iyon. Hindi inaasahan, sa sandaling ito, biglang tumawag ang kanyang kaibigang abogadong si Lana. Nang makita ito ni Nina Duyet, agad siyang bumalik sa bahay, at nagmamadaling pumasok sa banyo. Matapos niyang ikulong ang pinto, agad niyang ipinadala kay Lana ang impormasyong kanyang nakuha. Kamakailan, natuklasan nilang nakatanggap si Joel Tan ng napakalaking halaga ng pera. Kaya naghinala si Nina Duyet na palihim na inililipat ng kanyang asawa ang mga ari-arian. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang kumpanya ni Joel Tan ay nahaharap sa krisis sa pananalapi kamakailan. Ginagamit lang niya ang kanyang pera upang takpan ang kakulangan sa pananalapi.
Pinayuhan ni Bentran si Joeltan na sabihin ito kay Nina Duyet. Ngunit dahil ayaw niyang mag-alala ang kanyang asawa, tumanggi pa rin siyang sabihin. Kaya naman sa mga araw na ito, iniimbestigahan pa rin ni Nina Duyet ang pinagmulan ng perang ito. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Joeltan, ang taong inutusan niyang magbantay sa kanyang asawa ay pinaalis. Sabi ni Nina Duyet na kung gusto niyang malaman kung saan siya pupunta, direkta na lang siyang tanungin. Huwag nang gumamit ng ganitong palihim na pagmamatsyag. Nang makita ito ni Joeltan, wala na siyang magawa kundi itigil ang lahat dito. Ngunit matapos siyang mag-isip-isip, may isa pa siyang plano. Kaya agad na tinawagan ni Joeltan si Toby Bax. Opo, Joeltan. Toby Bax, itabi muna ang ginagawa mo. May isang bagay, ikaw lang ang makakatulong sa akin. Matapos kaming maghiwalay, pinahirapan niya ako ng husto. Hinaharangan niya ako sa lahat ng dako, kaya hindi ako makahanap ng trabaho sa industriya. Napilitan akong mag-aral ng patent sa bahay. Ganoon nabuo ang teknolohiyang Duophone. Matagal nang hiwalay ang lalaking ito sa kanyang dating asawa, ngunit hindi inaasahang patuloy pa rin siyang hinahabol at pinaghihirapan ng kalaban. Natuklasan ni Wena na ang purchasing director ng kumpanya ay palihim na nakikipagsabuatan sa Duophone Technology Company. Kaya't balak niyang imbestigahan ito hanggang sa huli. Ang ganitong imbestigasyon ng kumpanya ay para na rin sa paghingi ng katarungan at kalinisan para sa iyo. Napakaraming impormasyon na sinuri ni Wena tungkol sa Duophone Technology Company. Natuklasan niya na mula nang makipagtulungan sa kanyang kumpanya, mabilis silang nagkaroon ng matatag na posisyon sa loob lamang ng isang taon. Sa madaling salita, ang Duophone Technology Company ay nakarating sa kung nasaan sila ngayon dahil sa kanilang ganap na relasyon sa Chonzai Group. Ngunit noon, napakaliit pa lang ng Duophone Technology, paano nakita ni Bentran ang potensyal sa kanilang produkto. Kaya tiyak na may utang na loob ang dalawa. Kaya, agad na ipinadala ni Wena si Tino San, ang direktor ng legal na departamento, upang dalhin sa kanya ang lahat ng kontrata sa nakalipas na 2 taon. Ngunit hindi niya inaasahan, habang hinahanap nila na ang mga aktibidad ng Duophone Technology, bigla niyang natuklasan na ang kasalukuyang asawa ni Joeltan ay walang iba kundi si Nina Duyet mula sa legal na departamento. Dahil dito, bigla siyang luminaw, hindi nakapagtataka kung bakit sinasadya ni Bentran na kalabanin si Nina Duyet sa harap niya. Malamang si Joeltan ang nasa likod ng lahat. Higit pa rito, kung handa siyang gawin ang lahat para lang tulungan si Joeltan, tiyak na hindi normal ang relasyon nilang dalawa. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Joeltan si Bentran sa kanyang bahay para kumain, at hindi niya inaasahan na sa gitna ng hapunan, hindi sinasadyang nabanggit nila ang dating asawa ni Joeltan. Hindi pa kailanman narinig ni Nina Duyet ang tungkol sa pagitan ng kanyang asawa at ng dati nitong asawa, kaya't mahigpit niyang hinawakan ang pagkakataong ito. Patuloy na nagtatanong kung magaling siyang makisama sa lahat. Bakit may naglakas loob na iwanan siya? Nang makita ni Nina Duyet na hindi niya makukuha ang buong kwento, agad siyang humingi ng tulong kay Lana, ang abogadong kaibigan niya, upang imbestigahan ang bagay na ito. Nalaman ko na ang dating asawa ni Joeltan ay isang taong kilala mo. Hindi man lang inakala ni Nina Duyet na dati palang nakahanap si Joeltan ng babaeng lubos na nakatuon sa kanyang karera. Hindi rin niya inaasahan na ang narating ni Joeltan ngayon ay dahil sa unang gintong barya na nakuha niya mula kay Wena. Bukas ay formal kong imumungkahi ang diborsyo kay Joeltan, tiyak na hindi siya papayag. Nang magdesisyon si Nina Duyet, sa wakas ay imumungkahi niya ang diborsyo sa kanyang asawa. Hula niya na tiyak na hindi papayag si Joeltan, kaya naghanda na siya ng isang draft ng petisyon. Ngunit hindi niya inaasahan, nang gabing iyon, habang naghahanda siyang ibigay kay Joeltan ang kasunduan sa diborsyo, hindi sinasadya niyang natuklasan na nagtatago ito sa kanyang silid-aklatan at palihim na umiiyak. Bakit mo ako pinagtaksilan? Sino ang tinutukoy mo? Siya ang nag-iisang kaibigan mo, si Julio V. Nang umaga pala habang nasa kumpanya si Joeltan, bigla siyang nakatanggap ng abiso. Biglang nagsumite si Bentran ng pagbibitiw sa Human Resources Department. Nang galit na pinuntahan ni Joeltan ang bagong bahay ni Julio V, natuklasan niyang matagal na itong nawala ng walang bakas. Anong ginagawa mo? Naghahanap ng tao, paano mo mahahanap kung walang tao? Hindi maintindihan ni Joeltan. Noong nakaraang araw, nagkaroon pa siya ng kabaitan na bigyan si Bentran ng malaking bilang ng mga gamit sa bahay. Ngayon, bakit bigla siyang nawala ng walang paalam? Hindi inaasahan ni Joeltan na dahil sa kanyang pagbibigay ng appliances, hindi sinasadya niyang nasira ang buong orihinal na plano sa pagbabago ng mag-asawa. Naabot nito ang huling limitasyon ni Julio V. Nang marinig ito ni Nina Duyet, tahimik niyang ibinalik ang kasunduan sa diborsyo sa kanyang kamay at nagpa siya na humanap ng isa pang angkop na pagkakataon upang pag-usapan ito sa ibang pagkakataon. Ngunit hindi inaasahan, kinabukasan, habang malungkot at nag-aalala si Joeltan, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang kasosyo sa negosyo. Ngayon, alam mo na ba kung sino ang lihim na nasa likod ng lahat ng ito? Tanungin mo ang iyong minamahal na asawa. Nang marinig ito ni Joeltan, agad na namutla ang kanyang mukha, at agad siyang sumugod sa lobby ng Zongzi Group na parang kabayong napigtas ang renda. Nang hindi nag-aatubili, direkta niyang hinila si Nina Duyet pauwi.
Ang mga negatibong emosyon na naipon sa loob ng mahabang panahon sa pagitan nilang dalawa ay tuluyang sumabog sa sandaling ito. Agad na inilabas ni Nina Duyet ang kasunduan sa diborsyo na inihanda niya, ngunit pagtanggap ni Joeltan nito, hindi niya man lang ito tiningnan at agad na pinunit. Sa pilitan niyang pinagtrabaho ang kanyang asawa sa bahay kinabukasan. Ayaw na ayaw niyang pinagtataksilan siya ng iba, lalo na ng kanyang asawa, ngunit ang hindi inaasahan ni Joeltan ay sinadyang nilagdaan ni Nina Duyet ang kasunduan sa kompensasyon. Kasama sa kanyang kontrata sa trabaho ang paggamit ng kanilang kasalukuyang bahay bilang kolateral. Kung biglang magbibitiw si Nina Duyet sa Zongzi nang walang sapat na dahilan, hindi lang nila kailangan magbayad ng malaking halaga sa kumpanya, kundi kailangan din nilang gawing kolateral ang kanilang kasalukuyang bahay. Matapos itong makita, agad na nakipag-ugnayan si Joeltan sa kanyang abogado, naghahandang makipagkasundo kinabukasan. Ngunit hindi niya inaasahan na kinabukasan, nang dalhin niya ang kanyang abogado sa conference room ng Zongzi, bigla niyang nakita ang babaeng naging sanhi ng kanyang bangungot sa buong buhay niya. Sa wakas ay naghain na ng diborsyo si Nina Duyet sa kanyang asawa na mahusay sa mental manipulation. Nang iutos niya sa kanyang matalik na kaibigang abogado na si Lana na maghain ng mga papeles sa korte, hindi inaasahan na sa sandaling iyon ay nagkaroon ng aksidente sa sasakyan. Ginagamit ni Joeltan ang kanyang ina at anak upang takutin si Nina Duyet. Kaya balak niyang ilagay ang kanyang sarili sa panganib, na pilitin si Joeltan na gumawa ng krimen sa harap ng lahat. Malapit na siyang pagbabayarin sa kanyang ginawa. Una, pinuntahan ni Nina Duyet ang kanyang superior na si Tino San, kusang nag-alok na magbitiw sa trabaho, at hiniling din na kailangan siyang kasuhan ng kumpanya. Nang marinig ito ni Tino San, labis siyang nagulat, hindi niya maintindihan kung bakit kailangang gawin iyon ni Nina Duyet. Tino-san, kung gusto mo akong tulungan, kailangan mong kasuhan ako. Pagkatapos, pinuntahan ni Nina Duyet ang dating asawa ni Joeltan na si Wena. Bagaman hindi niya alam kung ano ang napag-usapan ng dalawa, may sariling plano si Nina Duyet sa kanyang puso, at tiyak na pagbabayarin niya si Joeltan. Nang gabing iyon, pagka-uwi ni Nina Duyet, agad niyang inilabas ang kanyang resignation letter, at aktibo rin niyang sinabi sa kanyang asawa na gustong idemanda siya ng kumpanya. Pagkatapos basahin ni Joeltan ang kontrata, labis siyang nagulat, galit niyang binagsak ang mesa at tinanong ang kanyang asawa, kung bakit ang isang abogadong tulad niya ay kumuha ng kasunduan sa kompensasyon na may ganoong kalaking halaga, at isinangla pa ang kasalukuyang bahay. Nakita ni Joeltan na sinadya ito ni Nina Duyet, kaya agad siyang tumayo para tingnan kung ano ba talaga ang gusto ng kanyang asawa. Ayos lang, sa totoo lang, marami pang paraan para malutas ito, naisip ko na ang lahat para sa iyo. Kinabukasan, dinala ni Joeltan si Nina Duyet sa kumpanya para ayusin ang usapin sa kabayaran, ngunit hindi inaasahang dumating din ang kanyang dating asawa na si Lana sa lugar na iyon. Sa simula pa lang, mayroon ng sariling plano si Joeltan, ang maliit na kumpanya ay wala lang sa kanya. Ngunit nang dumating si Lana, hindi na nakapagpigil si Joeltan. Sige, Lana, kung may lakas ka ng loob, ay demanda mo ako. Sa pagitan nating dalawa noon, ako ang laging huling nagdedesisyon. Naiintindihan mo ba? Malamig na ngumiti si Joeltan at agad na hinila si Nina Duyet palabas ng lugar. Hindi inaasahang tumanggi si Nina Duyet na umalis at naglakas loob pang magbitiw ng mga panlalait sa harap ni Joeltan. Sinabi niya na ang dating asawa ni Joeltan ay kahiya-hiya para sa kanya at ang pangyayaring ito ay nagpapatunay sa kawalang silbi at kabiguan ni Joeltan. Sa galit, malakas siyang naitulak at hindi inaasahang biglang nabasag ang salamin sa likod kaya nasugatan si Nina Duyet sa buong katawan. Dinala rin si Joeltan sa istasyon ng pulisya para tanungin. Lubos siyang nagsisisi, samantalang si Lana naman ay labis na natutuwa. Kung hindi sana siya nakipaghiwalay kay Joeltan noon, marahil siya ang nakahiga sa punang sirup ngayon. Ang isang magandang kasal ay magpapabuti sa iyo bilang isang tao. Ang isang bigong kasal ay lalo kang magpapalala. Binuksan ng ina ni Nina Duyet ang pinto ng silid at pumasok. Nakita ang kanyang anak na babae na nakakulong sa kama at labis siyang nasaktan kaya lumapit siya at niyakap ito. Kinabukasan, habang nakikipag-usap si Jenson sa grupo ng mga inhinyero, nalaman niyang matagal nang alam ni Nina Duyet na may problema ang salamin na ito at napakadelikado. Kanino mo sinabi? Sa abogadong babae na nasugatan dito kahapon. Nagulat si Jenson nang marinig iyon. Posible bang lahat ng ito ay pinlano na ni Nina Duyet mula pa noon? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Maaari mong sabihin sa akin, makakahanap ako ng pinakamahusay na ospital, ang pinakamahusay na mga doktor para sa iyo. Nagplano ka bang paghigantihan ako, hindi ba? Nang makita ni Joeltan si doktor na malubhang may sakit sa ospital, doon lang niya nalaman na ang lahat ng ito ay kagagawan niya. Wala pang pinaniwalaan si Joeltan maliban sa kanyang sarili. Natatakot ka bang magdulot ako ng problema sa iyo? Natatakot ako sa iyo. Bagaman si doktor ang laging pinakamalapit kay Joeltan, kailangan niyang maging maingat sa bawat pag-uusap nila. Masasabing lahat ng mayroon si Julio V ngayon ay galing kay Joeltan, ngunit dahil din doon.
Lahat ng bagay ay kailangan lamang sumunod sa ayos ni Joel Tan. Minsang sinabi ni Doktor kay Joel Tan na gusto niya lang magpahinga ng ilang panahon, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Joel Tan. Patuloy siyang naniniwala na inakit ng iba ang kanyang doktor sa mas mataas na sweldo. Walang ideya, si Julio V ay nagkaroon ng terminal liver cancer dahil sa pag-inom ng alak kasama niya gabi-gabi. Sumumpa si Joel Tan na hahanapin niya ang pinakamahusay na doktor para gamutin si doktor, ngunit huli na ang lahat. Lumabas si Joel Tan sa ospital na tuliro, ngunit ang tanging nasa tabi niya ay ang kanyang nagmamahal na mistress na si Deantu. Plano ni Joel Tan na ihanda ang paglilista ng kumpanya pagkatapos gumaling ni doktor. Ngunit hindi inaasahang, kinabukasan, si Eng Li, ang investor, ay direktang pumasok sa opisina ni Joel Tan. Alam mo ba ang tungkol sa pagnanakaw ni Bentra ng pera ng kumpanya? Naibalik ko na ang lahat. Nakatanggap lang si Eng Li ng pinakahuling balita na si Bentran, na laging nakikipagtulungan kay Joel Tan, ay dinala ng pulisya para imbestigahan. Naghinala siya na ang iba pang pondo ng Fengju Technology ay hindi rin malinis. Bukod pa rito, narinig din ni AFE na si Joel Tan ay may kasaysayan ng karahasan sa tahanan sa harap ng publiko sa Zongzi. Kaya, pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpa siya pa rin siyang kanselahin ang pakikipagtulungan. Ang pagwawakas ng kontrata ay kailangan pa ring tulungan ni Dianfu na ayusin. Mukhang ngayon, hindi lang ang paglilista ang nawawala ng pag-asa, kundi pati na rin ang ibang maliliit na mamumuhunan ay maaaring mag-withdraw ng kanilang puhunan. Kaya't plano ni Joel Tan na gamitin ang kanyang personal na account na pinag-ipunan niya ng maraming taon para ipuhunan doon. Ngunit hindi inaasahan nang maghanda ang accountant na maglipat ng pera, bigla niyang natuklasan na lahat ng account ay nabura na. Ano? Hindi ito possible. Ang taong nasa likod na tumutulong kay Joel Tan na itago ang pera ay ang kanyang ate. Anong karapatan mo para makinig sa pribadong bagay ng ibang tao? Ang babae ay hindi inaasahang magkakaroon ng asawang si Joel Tan na may nakatagong nakaraan na walang nakakaalam. Hindi sinasadyang nakita ni Nina Duyet ang babaeng nawala ng malay sa harap ng gate ng paaralan at sa kabaitan ay nilapitan niya ito para tulungan. Ngunit hindi niya inaasahan na may sariling plano na pala ang kabilang panig. Nalaman ni Nina Duyet na inilipat ni Joel Tan ang lahat ng kanyang ari-arian sa isang tao. At ang taong iyon ay ang babaeng nasa harap niya, si Wena. Walang pagtatago, diretsyong inilahad ni Wena ang nakaraan nila ni Joel Tan. Nag-aral sila ng high school sa kanilang bayan, ngunit pagkatapos ay nakapasa si Joel Tan sa isang pangunahing universidad sa lungsod. Pareho silang mahirap, nangako si Joel Tan na pagkatapos niyang magtapos ng kolehiyo, babalik siya sa kanilang bayan upang maghanap ng matatag na trabaho at pagkatapos ay magpapakasal silang dalawa. Naniwala si Wena sa mga salita ni Joel Tan. Nagtrabaho siya para kumita ng dagdag na pera para sa kanyang pamilya at nagpadala rin siya ng pera para sa matrikula at gastusin sa pamumuhay kay Joel Tan. Pagkatapos, habang tumatagal ang panahon na malayo sila sa isa't isa, nagsinungaling si Joel Tan na mas maraming oportunidad sa lungsod. Ikinuwento niya ang buong nakaraan nilang dalawa kay Nina Duyet, ngunit hindi niya sinabi ang lahat. Noon, buwan-buwan siyang nagpadala ng 2,000 yuan para sa gastusin sa pamumuhay ni Joel Tan, ngunit ginamit niya ang perang iyon para mag-aral ng piano para habulin ang class news. Pagkatapos nito, pareho na kaming kasal. Marahil ay nakonsensya siya sa pag-iwan sa akin noon kaya't patuloy siyang naghahanap ng paraan para bayaran ako. Nakaramdam din ng pakikiramay si Nina Duyet pagkatapos marinig ito. Sinabi rin niya kay Wena na sinasamantala ni Joel Tan ang kanyang kahinaan. Hindi mo kailangang takutin ako, hindi ko maintindihan ang mga bagay na iyon. Kahit mahuli mo ako, wala kang makukuhang 1 sentimo. Hindi maintindihan ni Nina Duyet kung ano ang ipinangako ni Joel Tan. Nais niyang gamitin ang pagkakataong ito para impluwensyahan ang kabilang panig at tulungan ang kanyang sarili. Kung hindi niya ako tinulungan, hanggang ngayon ay nagtitiis pa rin ako sa bahay ng aking biyenan. Alam ni Nina Duyet na wala siyang makukuha sa sandaling iyon, kaya't nagpasya siyang maghanap ng ibang paraan. Ngunit hindi inaasahan, kinabukasan ay naglaho na si Wena. Bukod pa rito, kinuha niya pa si Toby back sa paaralan. Nang matuklasan ni Nina Duyet na may mali, hindi na sinasagot ang kanyang telepono. Si Toby Bax ay isang napakagandang bata. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang anak ko. Mama, Toby. Agad na tumakbo si Nina Duyet at niyakap ang kanyang anak. Matapos makita na ayos lang ang bata, muli siyang sumagot ng telepono. Inilahad na ni Wena ang lahat. Kung hindi sana siya iniwan ni Joel Tan noon, hindi sana siya nagpakasal sa kanyang abusadong asawa. Sa simula pa lang ay plano na niyang kunin ang lahat ng pera at dalhin si Toby Bax, ngunit patuloy siyang tinutulungan ni Nina Duyet. Kaya't nagpasya siyang iwanan ang kalahati ng pera kay Nina Duyet. Matagal na akong walang nakakapansin sa akin. Kailangan ko nang umalis. Ngayon lang nalaman ni Joel Tan na nawala na ang lahat ng kanyang ari-arian. Ang tanging natira ay isang liham mula kay Wena. Matapos niyang basahin ang liham, natulala siya sandali. Pagkatapos ay agad siyang tumawag sa lahat ng dako upang humingi ng tulong pinansyal.
Ngunit sa huli, walang sinuman ang nagpautang sa kanya. Biglang natauhan si Joel Tan. Pinayuhan niya si Toby Bax na maging matuwid. Ngunit ang hindi inaasahan ni Joel Tan ay si Toby Bax mismo ang bumangga sa sasakyan ng abogadong si A.E. na nagdulot ng kanyang pagkakasugat para lang matulungan ang kumpanya na malampasan ang mahirap na panahon. Ngayon ay natuklasan na rin ni Nina Duyet ang bagay na ito. Nalaman din niya na ang sasakyan na iyon ay pag-aari ng kumpanya ni Joel Tan. Pwede ko po bang itanong kung kayo po ang taong namamahala sa Feng Shui technology ni Joel Tan? Ako nga. May kasong pang-ekonomiya na kailangan ninyong makipagtulungan sa aming investigasyon. Ang pelikulang Tea Battle with Marriage. Ang labanan sa labas ng kasal ay malapit nang matapos. Sa huli, namatay si Doktor, ang mentor ni Joel Tan, dahil sa terminal liver cancer. Naalala ni Joel Tan ang bawat pangyayari sa kanilang nakaraan. Sa wakas, umiyak siya ng luha ng pagsisisi sa harap ng larawan ni Doktor. Sinabi rin niya kay Nina Duyet ang buong katotohanan bago siya sentensyahan. Ang aksidente sa sasakyan ni Eng Hee ay kagagawa ng kanyang pamangkin, si Toby Bax. Kaya't plano ni Joel Tan na isuko si Toby Bax kasama niya. Umaasa si Joel Tan na mapapayag ni Nina Duyet si Eng Hee na patawarin si Toby Bax. Pagkatapos ay ang eksena kung saan siya ay pusasan at dinala sa sasakyan ng pulisya. Si Joel Tan, sa kasong pagnanakaw ng pera, ay sinentensyahan ng 3 taong pagkakakulong. Si Toby Bax naman ay napatunayang nagkasala ng sadyang pananakit at sinentensyahan ng 1 taon na pagkakakulong. Pagkatapos noon, kinuha ni Nina Duyet ang gulo ng Feng Shui technology. Ngunit bilang isang taong nagmula sa legal na larangan, kailangan niya ng oras upang matutunan ang tungkol sa mga produkto ng kumpanya. Kaya, gumamit si Nina Duyet ng mataas na sweldo upang upahan ang dating profesional na manager na nakipagtulungan noon. Sa loob lamang ng 1 taon, binuhay niyang muli ang Feng Shui technology. Ngunit hindi inaasahan, sa nakalipas na 1 taon, patuloy na gumagawa ng gulo si Diane Tu. Bakit hindi mo ako tinawagan ngayon? Ngayon ang pulong para sa fundraising, at ako ang tanging contact person sa Xianbin Capital. Hindi mo ako tinawagan, anong ibig mong sabihin? Laging iniisip ni Diane Fu na sinasadya ni Nina Duyet na kunin ang Feng Shui technology. Kaya't ginamit niya ang pangalan ni Joel Tan para makuha ang simpatya ng lahat. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay gusto lang ni Nina Duyet na palakasin ang Feng Shui at hintayin si Joel Tan na makalabas ng kulungan. Kahit nahiwalay na sila ngayon, hindi pa rin karapat-dapat ang isang mistress na tulad ni Diane Tu na mangialam. Kung ako sa iyo, didiretso akong tatawag ng security para palabasin siya. Sa oras na iyon, si Diane Tu ay naging target ng kritisismo ng lahat. Hindi niya napagtanto na matagal nang ibinigay ni AAA ang proyektong ito sa ibang contact person. Sino ang nagbigay sa iyo ng file na ito? Ay, bakit hindi mo tanungin si Amy City tungkol dito? Si Diane Tu ay nakatayo lamang sa panig ni Joel Tan ng buong puso. Ano ang sabi mo? Natagpuan na si Wena? Nasaan siya? Matapos tumakas si Wena dala ang pera, patuloy na pinapahanap siya ni Nina Duyet. Ngunit hindi niya inaasahan na, sa ngayon, hindi na katulad ng dati ang buhay ni Wena. Ngayon, habang naglilinis siya, biglang tumunog ang telepono. Nang makita niyang si Nina Duyet ang tumatawag, labis na nagulantang si Wena. Dali-dali siyang tumingin sa paligid, natatakot na baka malapit lang ang kausap. Alam ko kung nasaan ka. Ang nagdala sa iyo sa ibang bansa ay isang black broker, niloko ka niya. Ngayon ay nagtatrabaho ka bilang cleaner sa isang Chinese bar, mas malala pa ang buhay mo kaysa dati. Napaiyak si Wena at napaluhod sa lupa, iniisip na tinatawanan siya ni Nina Duyet. Tumawag ako para payuhan kang sumuko, gusto mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay. Mamuhay ng walang kanlungan, nanginginig sa takot araw-araw. Si Wena, na walang kanlungan dito, ay namumuhay sa takot at pangamba araw-araw. Sa kasalukuyang sitwasyon ng pagkakaiba ng wika, wala man lang siyang pangunahing katiyakan sa buhay. Pinayuhan ni Nina Duyet si Wena na sumuko at nangako rin siyang tutulungan niya ito sa kaso. Hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli. Maniwala ka sa akin, basta't bumalik ka at sumuko, magiging maayos ang lahat. Ibinaba ni Wena ang telepono, walang magawa siyang naupo at umiyak sa gitna ng mataong bar. Matapos mag-isip ng malalim si Wena, mabilis siyang nagtungo sa airport upang bumalik sa bansa. Sa pagtingin sa nagniningning na sikat ng araw sa kalangitan, hindi na niya naramdaman ang pangangailangang magtago sa madilim at malamig na sulok, kung saan hindi niya nakikita ang sikat ng araw sa buong araw. Naisip na ni Wena kung paano niya tatahakin ang daan sa hinaharap. Pagkasakay niya ng taxi, malakas niyang sinabi sa driver ang lugar na gusto niyang puntahan. Pakiusap, dalhin mo ako sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Sige, binuksan ni Wena ang bintana, tinitigan ang magandang tanawin sa gilid ng kalsada, at sa wakas ay lumabas ang matagal ng pinigilan niyang ngiti sa kanyang mukha. Ikaw ang babaeng walang utang na loob, pati ang sarili niyang asawa ay kaya niyang ikulong. Hindi maintindihan ni Nina Duyet kung bakit ang isang mistress na walang pangalan tulad ni Diane Tu ay naglakas loob na magsalita ng mayabang.
Malinaw na sinabi ni Nina Duyet na gusto niyang makipagpulong sa mga shareholder ng kumpanya, umaasang ang mga hindi kasama ay mabilis na makaalis. Ngunit hindi inaasahang biglang nakaramdam si Dianthu ng kawalan ng katarungan para kay Joel Tan. Inakala niya na ang pagkakadakip kay Joel Tan ng pulisya ay isang planong inihanda ni Nina Duyet. Ang kapaligiran sa pagitan ng dalawa ay puno ng tensyon at maging si Direktor Lana ay pumagitna para ipagtanggol si Nina Duyet. Hindi makalimutan ni Dianthu ang paghihiganti na ito. Pagkalabas ni Joel Tan ng kulungan, isa-isa niyang sisingilin ang lahat. Para lang mapanatili ang ilang shareholders sa kanyang panig, hindi nag-atubili si Dianthu na isakripisyo ang kanyang sarili at araw-araw siyang nakikipag-inuman sa mga matatabang lalaki. Bagaman kinasusuklaman niya ang mga bagay na ito, kaya niyang talikuran ang lahat para sa lalaki sa kanyang puso. Dahil sa magandang pag-ugali ni Joel Tan, pinalaya siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ngunit nang lumabas siya sa gate ng bilangguan, walang sinuman ang sumalubong sa kanya. Nakatayo lamang siya roon at dinama ang hanging malaya na humihip. Tumawag si Joel Tan ng taxi papunta sa ilalim ng lobby ng kumpanya at tiningnan si Jenson na siya mismo ang nagtayo at hindi niya alam kung ano ang kanyang nararamdaman. Sa pagkakataong ito, nagkataong lumabas si Nina Duyet at nang makita niya si Joel Tan na nakatayo, hindi kalayuan, pareho silang natigilan at walang masabi. Bakit hindi ka tumawag sa akin? Narinig kong napakagaling mo. Matapos malaman ni Joel Tan na tinulungan ni Nina Duyet ang kumpanya na malampasan ang mahirap na panahon, muling nagsimulang manggulo ang kanyang matinding pagmamataas. Sa panahong nakakulong si Joel Tan, hindi niya pinayagan ang kanyang anak na bumisita at laging gusto niyang protektahan ang kanyang imahe. Kahit na si Toby Bax ay umiiyak sa gabi dahil sa pagkamis sa kanyang ama. Mariin pa ring tumanggi si Joel Tan na makipagkita, hindi ba't ayaw mong makita ko ang anak ko kailanman? Joel Tan, sa totoo lang ay hindi ka pa nagbabago. Nagtalo sila ng matagal at naghiwalay ng hindi maganda. Ngunit nagbago si Joel Tan ng malaki pagkatapos ng higit sa 1 taon na rehabilitasyon sa kulungan. Matapos umalis si Nina Duyet, nagmamadali siyang tumawag sa kanya upang humingi ng tawad at nagtakda rin ng petsa upang makita ang kanyang anak. Mabait na nagpadala si Nina Duyet kay Joel Tan ng pera at pagkatapos niyang maging matatag, hahanap siya ng oras para makapagkita ang mag-ama. Si Dianthu ay abala sa pagharap sa mga shareholder ng kumpanya, kaya't hindi niya sinasadyang nakalimutan na sunduin si Joel Tan mula sa kulungan. Dali-dali siyang tumawag. Nagkita ang dalawa at isinalaysay ni Dianthu kay Joel Tan ang kasalukuyang sitwasyon ng kumpanya. Nakuha rin niya ang suporta ng maraming shareholder. Ngayon, hinihintay na lang nila na magsama-sama ang lahat at magsimula ng pag-atake, ngunit hindi inaasahang napagod na si Joel Tan sa mga bagay na ito. Nang sasabihin na sana niya ang kanyang posisyon, biglang tumunog ang telepono na nakagambala sa kanilang pag-uusap. Kinabukasan, palihim na nagpunta si Joel Tan sa ilalim ng lobby ng kumpanya, ngunit hindi niya inaasahang pinigilan siya ni Dianthu. Bakit ka nandito? Hindi kita makita kaya nagpunta ako dito para hintayin ka. Buong puso si Dianthu na gustong ipagpatuloy ang relasyon nila ni Joel Tan. Bukod pa rito, wala nang anumang balakid sa pagitan nilang dalawa ngayon. Ngunit hindi inaasahang nagkataong dumaan si Nina Duyet, ngunit abala siya sa trabaho, kaya hindi niya napansin ang dalawa. Nang makita ito ni Dianthu, sinadya niyang lakasan ang kanyang boses, at agad na nakuha ng pamilyar na boses ang atensyon ni Nina Duyet. Hinawakan ni Dianthu ang kamay ni Joel Tan sa harap niya, sadyang nagpapakita kay Nina Duyet. Ngunit sa kasamaang palad, abala siya sa tambak na trabaho. Wala siyang ganang bigyang pansin ang mga bagay na ito. Pagkatapos, nagpatuloy si Dianthu sa pagpapahayag ng kanyang damdamin kay Joel Tan, plano niyang gamitin ang pagpupulong ng mga shareholder sa susunod na linggo upang pilitin si Nina Duyet na magbitiw. Bumalik ka na, kung hindi para sa akin, para sa sarili mo. Naayos ko na ang lahat. Ngayon, gusto mo bang maging mabuting tao? Hindi ako naging masamang tao kailanman. Wala akong pakialam sa sinasabi ng ibang tao sa likod ko, ikaw lang ang kailangan ko. Ito ang marahil ang pinaka-obsessed na mistress sa kasaysayan dahil sa gusto niyang ang lalaking mahal niya ay makabangon at mamuno muli. Hindi siya nag-atubiling isakripisyo ang kanyang sarili para lang makakuha ng mga shareholders na susuporta sa kanya. Maaga nang kinalkula ni Dianthu ang petsa ng paglabas ni Joel Tan sa kulungan at inipon din niya ang lahat ng mapagkukunan na abot kamay, handang sumabak sa huling laban. Ngunit sa araw ng paglaya ni Joel Tan, nakalimutan ni Dianthu ang mahalagang petsang ito dahil abala siya sa pakikipagpulong sa mga kliyente. Ngayon, marami akong inihandang alarm para sunduin ka, pero napakaingay talaga doon, hindi ko narinig. Nahanda na ni Dianthu ang lahat para kay Joel Tan, naghihintay na lang sa susunod na pulong ng mga shareholder. Ganap niyang ibabalik ang Fengju technology sa kamay ni Joel Tan. Ngunit hindi niya inaasahan, kinabukasan ng dalhin ni Dianthu si Joel Tan upang makipagkita sa mga shareholder, bigla niyang natuklasan na ang taong ito ay isa sa mga nagtatag ng Fengju technology. Sa simula, kinutya lang niya ang kurbata ni Joel Tan at gumanti si Joel Tan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang posisyon para paalisin siya sa kumpanya.
Ngayon, nagkita muli ang dalawa sa ganitong awkward na sitwasyon. Naghahanda na sana si Joeltan na lumisan nang hindi sinasadyang mapansin niya na paralitiko na ang dalawang binti ni Tino-san at mahina ang katawan. Tino-san, ikaw. Hindi ba't hindi na malubha ang ugat ng sakit noon? Sina Joeltan, doktor, at Tino-san ay magkakaibigan sa kolehiyo. Sa simula, kaya nilang magkasama na lupigin ang mundo gamit ang Feng Shui technology. Ngunit ngayon, patay na ang patay at sugatan na ang sugatan. Sa puntong ito, napagtanto ni Joeltan na marahil ang gusto niya ay hindi talaga ang Feng Shui technology. Matapos ang maingat na pagsasaalang-alang, nagpadala siya ng mensahe kay Nina Duyet. Sa wakas, handa na si Joeltan na harapin ang kanyang anak. Kinabukasan, sa sandaling nakita niya ang kanyang anak na si Toby Bax, agad na umapaw ang naipong damdamin sa loob ng isang taon. Samantala, abala pa rin si Diane Fu sa pakikipag-inuman sa mga shareholders dahil gusto niyang mabawi ang Feng Shui. Tinawagan niya si Joeltan at sinabing kailangan niyang dumalo sa pulong ng mga shareholder sa susunod na linggo. Hihintayin kita bukas, ngunit ang hindi inaasahan ni Diane Fu ay ang unang ginawa ni Joeltan pagdating niya sa kumpanya, kinabukasan ay ang pagkilala sa kontribusyon ni Nina Duyet sa kumpanya sa loob ng nakaraang taon, at inilipat din niya ang lahat ng kanyang shares kay Nina Duyet. Nang makita ito ni Diane Fu, agad niyang naramdaman na gumuho ang kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay nawalan ng saysay. Pinasama ni Diane Fu ang kahinaan at kawalang silbi ni Joeltan, habang umaasa na muli siyang makabangon at magsimulang muli. Ngunit si Joeltan sa oras na ito ay hindi na kasing obsessed tulad ng dati. Alam kong nahihirapan ka ngayon, ito ang aking ipon. Hindi ko kailangan ang iyong kawanggawa, ikinalulungkot ko. Sa totoo lang, pareho silang nakakaunawa nito at malinaw sa lahat. Ngunit marahil ang pagdating ni Diane Fu mula pa sa simula ay isang pagkakamali na.